Pagbalik ni Ray sa dungsyon, isang bagay ang nilinaw niya. Hindi pa rin niya kayang i-drain ang Skull Demon. Kaya sa halip, inuna niyang tugisin ang mga impi. Isang hiwa, isang nakaw, at sa kanya na ang Ice Needle skill. Pagkatapos ay ginawa niyang uling ang sumisigaw na nilalang gamit ang Fireball. Ang pangalawang imp ay natigilan sa takot hanggang sa iresumon lang ito ng Skull Demon, na pinipilit si Ray na patayin ito ng paulit-ulit para lang makakuha ng sapat na level para mabuhay. Pero ang tunay na pagbabago ay dumating nang umabot si Ray sa level 30 at na-unlock ang Skill Synthesis. Sa isang mapanganib na galaw, pinagsama niya ang isang Ice Needle at isang Fireball at lumikha ng isang bagong-bagong atake, isang Fire Lance. Pinunit nito ang mana barrier ng Skull Demon, pinahintulutan si Ray na makalusot, at sa isang suntok, sa wakas ay ninakaw niya ang sariling depensa ng demonyo, at pagkatapos ay ninakaw ang Extreme Body Enhancement. Bumagsak ang Skull Demon, isang malaking berdeng manaston ang nalaglag. Tumalon si Ray sa level 33 sa isang araw, pero hindi pa katagalan, hindi siya ganito. Si Kurosaki Kai, isang dual-color prodigy na kilala bilang Purple King. Sa kanyang anino nakatayo ang kanyang kuya, ang ating NC na si Ray, ganap na colorless at walang mahika. Kumapit si Ray sa pag-asa bilang isang porter sa party ng kanyang kapatid hanggang sa makaharap nila ang isang dungeon boss, si Kronos, ang Diyos ng oras at espasyo. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, walang kahirap-hirap na nilipol ni Kronos ang buong party, kasama na si Kai. Nasukol at nahaharap sa tiyak na kamatayan, ang desperasyon ni Ray ay nag-unlock ng isang nakatakdang ipinagbabawal na kapangyarihan, ang Skill Drain. Sa huling pagsuway, ninakaw niya ang mismong reality warping ability ni Kronos, ang Rewind. Ang bugso ng kapangyarihan na pinalakas ng takot at pagsisisi ay hindi lang nag-rewind ng isang sandali, kundi ipinadala mismo si Ray sa nakaraan. Nagising siya sa nakaraan, armado ng ninakaw na kapangyarihan ng isang Diyos, at nag-aalab na determinasyon. Sa pagkakataong ito, siya ang hahawak sa kanyang sariling tadhana. Lubos na nagulat si Ray, at nang tumingin siya sa bintana, may napagtanto siyang mas nakakagulat. Puti pa rin ang inverted castle, na dapat ay kulay itim na. Tila, purong puti ang inverted castle hanggang 7 taon na ang nakalipas, ngunit unti-unti itong nagsimulang umitim. At nang ito'y tuluyang dumilim, bumukas ang pinto na nagpakawala kay Kronos. Bigla, napagtanto niya na ninakaw pala niya ang rewind ability mula kay Kronos para maibalik ang sarili sa nakaraan. Kinuha niya ang kanyang telepono para kumpirmahin ang eksaktong petsa, at napagtanto niyang bumalik siya ng 7 taon. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Ray ang kanyang status window para tingnan ang kanyang skill list, at nakakagulat, wala na ang rewind skill. Pero nananatili pa rin ang ability na skill drain. Kahit wala na ang rewind, masaya pa rin si Ray sa natira sa kanya, dahil sa loob ng 10 taon, isang skill lang ang gusto niya. At dahil mayroon siyang skill drain, pakiramdam niya'y kontento na siya. Sakto namang tumunog ang reminder sa kanyang telepono, na nagpapaalala sa kanya na sa araw na iyon ang mage exam. Pumunta si Ray sa Mage Association EE na nangangasiwa sa mga gawain ng mga mage at pananakop ng dungjon. Pumasok siya sa tila bagong headquarters, at bago pa man siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang isang lalaki na tinawag siyang colorless mula sa likod. Lumingon siya at nakita na ang mga lalaki ay sina Goto at Oik, at pareho silang tauhan ng kanyang kapatid. Sila rin ang mga namatay sa kwarto ni Kronos. Pinagtawanan ni Goto at Oik si Ray sa pagpunta sa headquarters para kumuha ulit ng mage exam. Sinabi nila sa kanya na walang kwenta ang kanyang mga pagsisikap dahil kahit ilang beses pa siyang kumuha ng test, mananatili siyang colorless. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na kumuha si Ray ng mage exam, ngunit paulit-ulit siyang kumukuha dahil ayaw niyang sumuko. Hindi handang makipaglaro sa kanila, hinampas niya palayo ang kanilang mga kamay, sinasabihan silang iwanan siya. Maya-maya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa opisina ng examiner kung saan nakilala niya ang examiner, si Hinata Riner, isang E-rank mage. Kahit si Hinata ay pagod nang makita si Ray, at sinabi niya sa kanya na mapapahamak lang siya kung patuloy niyang susubukan. Tiniyak ni Ray kay Hinata na sa pagkakataong ito ay magiging iba kaysa sa mga nakaraan. Walang pagpipilian si Hinata kundi samahan si Ray sa lugar ng exam. At dahil napakaraming beses na siyang kumuha ng exam, hindi na niya kailangan ng paliwanag. Tila, kailangan niyang mangolekta ng 3 mana stone mula sa mga goblin para makapasa sa exam. Para sa mga nagising na ang skill, hindi ito karaniwang mahirap na gawain, pero si Ray ay laging nahihirapan dito. Lumalabas na may isang nakakagulat na pangyayari rin ang naganap sa araw na yon. Isang nakakatakot na halimaw ang lumitaw sa level 1 dungeon na hindi dapat naroroon. Gaya ng inaasahan ni Ray, lumitaw ang nasabing halimaw sa di kalayuan na mukhang mapanganib. Ang halimaw ay isang red cap goblin na isang level 37 na halimaw. Nagulat si Hinata nang makita ito, na nag-iwan sa kanya ng tanong kung bakit may isang bagay na napakapanganib sa dungeon. Inilabas ni Hinata ang kanyang espada, sinabihan si Ray na tumakbo para maprotektahan niya ito. Gayunpaman, alam ni Ray na napakalaki ng agwat ng kanilang level. Bago siya bumalik sa nakaraan, natalo si Hinata laban sa halimaw dahil lumalaban siya para matiyak na makakatakas si Ray ng ligtas.
Sobrang nabugbog si Hinata kaya napilitan siyang magretiro bilang isang mage. Sinisi ni Rey ang kanyang sarili dahil ang karera ni Hinata bilang isang mage ay ganap na nasira dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, handa si Rey na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Hinugot ni Rey ang kanyang maikling espada, at habang sumusugod ang halimaw sa kanya, inihagis niya ang maikling espada dito. Tila, may skill ang halimaw na nagpapalakas ng pisikal na kakayahan nito. At gaya ng inaasahan ni Rey, madaling naiwasan ng halimaw ang espada. Nagpatuloy ang halimaw sa pagsugod kay Rey, at sinuntok ito ni Rey ng malakas sa ulo. Nagpagalit ito sa halimaw, at nang paparusahan na sana nito si Rey sa kanyang katangahan, ninakaw ng kapangyarihan ni Rey ang body enhancement skill mula sa halimaw, na sa huli nagpabuti sa pisikal na stats ni Rey. Napatayo ang goblin sa gulat, nagtataka kung bakit pakiramdam niya ay napakahina at walang silbi. Habang sinusubukan pa nitong intindihin ang mga nangyayari, madaling hinati ni Rey ang halimaw mula ulo pababa. Natulala si Hinata nang mapagtanto niyang natalo ni Rey ang isang red cap sa isang hampas lang. Si Rey naman ay namangha sa kanyang abilidad, ang skill drain, dahil sa kung gaano ito kahanga-hanga. Nalulunod siya sa saya nang ibalik siya ni Hinata sa katotohanan, tinatanong kung paano niya nagawang talunin ang halimaw. Napagtanto na maaaring masama para sa kanya na sabihing mayroon siyang black skills. Sinabi ni Rey kay Hinata na ito ay isang pagkakataon lamang. Sumisigaw si Hinata kay Rey na tumigil sa pagsisinungaling nang mapagtanto niyang dapat kanselahin ang exam dahil isang abnormal na halimaw ang lumitaw sa dungsyon. Sinabi ni Hinata kay Rey na kailangang iulat ang pangyayari sa headquarters. Nag-aalala si Rey para sa sarili, at pinaalalahanan niya si Hinata na may dalawa pa siyang monostone na kailangang kolektahin. Pero sinigawan siya ni Hinata, sinasabing wala siya sa tamang sitwasyon para mag-isip tungkol sa mga monostone dahil mapanganib. Gaya ng tadhana, dalawang karaniwang goblin ang lumitaw sa di kalayuan, at mabilis silang pinabagsak ni Rey sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang mga ulo. Lalo itong ikinagulat ni Hinata na nag-iwan sa kanyang nakanganga. Pagkatapos ay pinulot ni Rey ang mga monostone na nalaglag ng mga goblin, tinanong ang babae kung pwede niya itong kunin. Masyadong tulala si Hinata para sagutin ang kanyang tanong, at maya-maya, bumalik na sila sa headquarters. Hindi nagtagal, lumitaw si Hinata dala ang lisensya ni Rey bilang mage. Opisyal na siyang binigyan ng status na mage, at inilagay siya sa C-rank. Kinuha ni Rey ang lisensya at bahagyang napangiti dahil matagal din bago niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Ipinakita rin sa kanya ni Hinata ang mga detalye tungkol sa palitan ng mga monostone na kanyang nakolekta. Tila, ang mga monostone ay isang mahalagang pinagkukunan ng enerhiya na hindi naglalabas ng C2. Bukod sa pagiging pinagkukunan ng enerhiya, maaari itong ibenta sa asosasyon. Naniniwala si Rey na ang pagtalo sa Red Cap Monster, na isang A-rank, ay magbibigay sa kanya ng disenteng bayad. Tinignan niya ang mga detalye ng bayad, at halos mapatili siya sa gulat dahil sa napakalaking halaga doon. Para sa pagtalo sa mga goblin, nakakakuha siya ng 1,000, pero ang Red Cap pa lang ay nagbibigay sa kanya ng 3 milyon. Hinimok siya ni Hinata na huwag munang mabaliw dahil natalo niya ang isang Red Cap. Nagulat pa rin si Rey dahil hindi niya alam na malaki pala ang kinikita ng mga mage, at sinabi sa kanya ni Hinata na maaari pa siyang kumita ng mas malaki. Dahil dito, naging mausisa siya, at tinanong niya si Hinata tungkol sa mga dungsyon. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Hinata, pumunta si Rey sa isang C-rank dungsyon na inilaan para sa kanya. Namangha si Rey dahil noon, hindi siya makapasok sa isang dungsyon ng mag-isa. Gayunpaman, sa kanyang bagong kapangyarihan, kumbinsido siyang mababago niya ang hinaharap. Nang papasok na sana siya sa dungsyon, bigla siyang hinawakan ng isang skill na kilala bilang manahan. Lumingon si Rey na may pagkabigo, at sa kanyang pagkagulat, pinipigilan siya ni Goto at Oik. Pinagtawanan siya ni Oik at Goto sa pagtatangkang pumasok sa dungsyon ng mag-isa, sinasabing labag ito sa mga patakaran. May mapanlibak na mukha, sinabi ni Rey sa dalawa na pinapayagan siya dahil nakapasa na siya sa mage examination. Nagulat ang dalawa nang marinig ito, at inakala nilang siya ay isang malaking sinungaling. Pagkatapos ay lumapit si Goto kay Rey at itinulak ang kanyang ulo pababa gamit ang mana hand, sinasabing ipakita niya ang kanyang mga skill kung totoong nagising na siya. Tila, ang mana hand ay isang skill na ginagawang pisikal na bagay ang mana mismo. Kahit na may extreme body enhancement, napagtanto ni Rey na hindi talaga siya makakawala. Gayunpaman, hindi siya yung tipo na sumusuko sa mahihirap na sitwasyon, at galit niyang sinuwag si Goto. Napaatras si Goto, at kasabay nito, ninakaw ni Rey ang kanyang mana hand skill. Dahil taglay na niya ngayon ang mana hand, ang inilagay sa kanya ni Goto ay tuluyang nawala ng bisa. Isang napakalakas na asul na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na ikinagulat ni Goto at Oik. Hindi nag-aksaya ng oras si Rey na gamitin ang mana hand sa pamamagitan ng paghawak kay Goto dito, hinahamon siyang sabihin na hindi pa talaga nagigising si Rey. Tumanggi si Oik na kilalanin ang galing ni Rey at nagpa siyang atakihin siya gamit ang fireball. Inactivate ni Rey ang enhancement skill at ginamit ito para putulin ang fire attack, na ikinagulat ni Oik.
Sinusubukan niyang unawain kung ano ang nangyari nang abutan siya ni Ray ng isang suntok na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dulo ng silid. Nagulat si Goto nang makitang kaya ring gumamit ni Ray ng body enhancement. At habang namimilipit sa sakit, tinanong ni Oik si Ray kung isa na siyang dual-colored mage. Simpleng hindi lang ang sagot ni Ray. At sakto namang ninakaw din ng kanyang drain skill ang fireball ni Oik na nagdaragdag ng isa pang kulay sa kanyang skill list. Halos malaglag ang panga ni Oik nang makita ito dahil hindi pa siya nakakita o nakarinig ng isang mage na may 3 kulay. Mga kulay. Ipinakita sa kanya ni Ray kung gaano siya kapanganib sa pamamagitan ng pagbaril ng fireball sa kanya na halos maihi siya sa kanyang salawal. Tinanong sila ni Ray kung gusto pa nilang lumaban, ngunit nagkatinginan lang ang dalawa sa takot bago tumakbo na parang mga asong bahag ang buntot. Pagkaalis nila, naisip ni Ray na hindi matutuwa si Kai kapag nalaman niya ang nangyari. Sa esensya, para siyang alipors ni Kai. At kung malaman nitong nagising na ang skill ni Ray, tiyak na susugurin siya nito para durugin. Nakaabot na si Kai sa kahangahangang level 50 na ginagawa siyang isa sa pinakamalakas na mage sa modernong panahon. Bukod kay Kai, naisip ni Ray na kailangan niyang mag-alala tungkol sa nakakatakot na dungsyon na malapit ng magbukas. Para ihanda ang sarili sa mga problema sa hinaharap, alam ni Ray na kailangan niyang itaas ang kanyang level hanggat kaya niya at pumasok siya sa dungsyon. Tila, ang level ang pundasyon ng lakas. At ang pag-level up ay nagpapahintulot sa isang mage na matuto ng mga bagong skill na nagpapataas ng kabuang mana pool. Pinapataas din ito ang dami ng mana na kayang kontrolin ng isang mage ng sabay-sabay. Naglalakad-lakad si Ray sa dungsyon nang bigla siyang tambangan ng isang level 38 na flame wizard. Nakapalibot sa wizard ang ilang fireball na nag-iwan kay Ray na takot dahil isa lang ang kaya niyang gawing fireball. Nagagawa ito ng wizard dahil sa napakalaking agwat sa kanilang mga level. Ibinato ng wizard ang kanyang mga fireball kay Ray. At kahit na isa lang ang kaya niyang harangin, napilitan si Ray na lumipat ng posisyon para iwasan ang iba pang fireball. Naisip ni Ray na hindi niya kayang talunin ang halimaw ng harapan, ngunit may isang bagay na hindi nagbabago. Ito ang katotohanan na pagkatapos gumamit ng skill, laging may pagkakataon, at hindi sinayang ni Ray ang pagkakataong ito habang sumusugod siya sa wizard ng napakabilis. Kahit na 2 segundo lang ang pagkakataon, ang wizard ay nagiging ganap na walang kapangyarihan sa sandaling iyon. Nagawa ni Ray na suntukin ang wizard ng napakalakas kaya tumilapon ito habang ninanakaw din niya ang fireball skill nito sa proseso. Napaupo ang wizard at nang subukan niyang ilabas ang kanyang atake, napagtanto niyang nawalan na siya ng kapangyarihan. Pagkatapos ay pinatikim siya ni Ray ng sarili niyang gamot sa pamamagitan ng paghagis ng 5 fireball sa kanya na nilamon siya ng napakalaking firepower na tuluyang sumira sa kanya. Nang mapatay ang wizard, nakatanggap si Ray ng mga notification na nagsasabing nag-level up siya. Napagtanto niya na ang pagtalo sa mga mas mataas na level na halimaw ay nagbibigay ng napakaraming experience points. Kahit na medyo mahirap labanan ang mas mataas na ranggo ng mga halimaw, naisip ni Ray na ang skill drain ability ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Tiningnan ni Ray ang kanyang status window at nakitang umakyat na siya sa level 12. Dahil dito, nagtakda si Ray ng pamantayan na level 30 para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang lipulin ang mga halimaw sa dungsyon, kaliwat kanan. Sa isang iglap, umabot si Ray sa level 27, ngunit napagtanto niyang bumabagal na siya dahil pahirap na ng pahirap ang pag-level up. Naisip ni Ray na para maabot ang level 30, kailangan niyang talunin ang mga kalaban na mas mataas ang level. Pagkatapos ay nagtungo si Ray sa pinakamalalim na bahagi ng dungsyon kung saan natagpuan niya ang boss room. Natutuwa si Ray na natagpuan ito dahil ito ang perpektong bagay na kailangan niya. Binuksan ni Ray ang pinto, at pagpasok niya sa silid, nakita niya ang 2 level 30 na imp at isang level 45 na school demon. Nag-iingat si Ray sa sandaling makita ito, ngunit naisip niyang ang pagnakaw sa kanilang mga teknike ay makakatulong sa kanya na magkaroon ng kalamangan. Sumugod si Ray patungo sa school demon na naglalayong tamaan ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, mayroong mana barrier na nakapalibot sa halimaw na pumipigil sa kanya na i-activate ang kanyang skill drain. Pinahirap pa ng school demon ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsugod kay Ray, halos maputol ang kanyang ulo, ngunit nagawa niyang iwasan ito. Dahil sa biglaang pagsabog ng enerhiya mula sa halimaw, naisip ni Ray na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang para matalo ang halimaw. Dahil wala pa siyang kapangyarihan para i-drain ang school demon, pinuntirya niya ang mga imp. Pinutol niya ang isa sa mga imp, ninakaw ang ice needle skill mula dito bago ito gawing barbecue gamit ang isang fireball. Pinanood ng isa pang impi ang kanyang kaibigan na maging palamuting apoy, ngunit masyado siyang takot para gumalaw. Ngayong taglay na niya ang ice needle, ibinaling ni Ray ang kanyang atensyon sa school demon at tinamaan ito ng ice needle attack, na sa huli dumurog sa mana barrier nito. Gayunpaman, ang natalong imp ay agad na naresumon salamat sa kapangyarihan ng school demon. Kahit nadagdag na stress ito para kay Ray, hindi siya nagrereklamo dahil ang pagtalo sa mga imp ay magbibigay sa kanya ng experience points at iyon mismo ang kailangan niya.
Pinabagsak niya ulit ang imp na nagbigay sa kanya ng isa pang level upgrade. Dahil sa kamakailang level upgrade, tumaas din ang dami ng mana na kaya niyang kontrolin. Bukod pa rito, na-unlock niya ang isang bagong abilidad, ang skill synthesis. Nakahinga ng maluwag si Ray nang makita ito dahil ito mismo ang gusto niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras na pagsamahin ang Ice Needle sa Fireball gamit ang bagong nakuhang skill synthesis. Nagsanib ang pula at asul na mga skill na lumilikha ng isang Fire Lance na itinira ni Ray patungo sa School Demon. Itinaas ng School Demon ang kanyang mana barrier gaya ng dati, ngunit pinahina ito ng Fire Lance na nagbigay kay Ray ng pagkakataong makalusot at maabutan ito ng kanyang suntok. Sa pagtama sa School Demon, nagawa niyang nakawin ang mana barrier mula dito, ngunit hindi siya tumigil doon. Ninakaw din niya ang Extreme Body Enhancement na nag-iwan sa School Demon na tuliro at walang kapangyarihan. Pagkatapos ay walang awang tinapos ni Ray ang School Demon sa pamamagitan ng pagbaon ng Fire Lance sa dibdib nito upang lamunin ito ng apoy. Isang malaking berdeng manaston ang nalaglag mula sa pagpatay sa School Demon at tumalon din siya mula level 28 hanggang level 33. Nakahinga ng maluwag si Ray matapos talunin ang matigas na halimaw salamat sa Skill Synthesis ability. Tila, isa itong advanced technique na nilalayong lumikha ng mas malalakas pang mga skill at available ito mula sa bandang level 30. Ito ang inaasahan ni Ray, at natutuwa siyang nagawa niya ito sa tamang oras. Ninanamnam ni Ray ang kanyang tagumpay nang ipaalam sa kanya ng system na naabot na niya ang kinakailangang level at tumaas na ang bilang ng mga skill na maaari niyang panatilihin sa pamamagitan ng skill drain. Ang kanyang mga skill slot ay tumalon mula 3 hanggang 5, at napangiti si Ray dahil alam niyang magiging mas madali na ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos niyang suriin ang lahat ng kailangan niya, lumabas siya ng dungeon at nagtungo sa headquarters para isumite ang berdeng monostone. Humanga si Hinata nang mapagtanto niyang natalo ni Ray ang isang School Demon at umabot pa sa level 33 sa loob lang ng isang araw. Kinakabahang umiti si Ray, sinasabing sinuwerte lang siya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Hinata na hindi pa naririnig na may lumampas sa level 30 sa loob lang ng isang araw. Ipinaalam sa kanya ni Hinata na sa kanyang kasalukuyang level, maaari na siyang maging isang E-rank mage. Sakto namang narinig ni Ray ang isang pamilyar na boses sa kanyang likuran, at kasama nito ang isang nakakatakot na aura. Ang boses ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Kai, at naniniwala si Kai na may pagkakamali dahil imposibleng i-rank si Ray. Idinagdag pa ni Kai na si Ray ay isang colorless na lalaki na walang kahit anong talento. Ipinagtanggol ni Hinata si Ray, sinasabing natalo niya talaga ang isang Red Cap at ang School Demon. Nang marinig ito ni Kai, nawala siya sa sarili at agad na inatake si Ray. Nagsagawa siya ng malakas na suntok diretsyo sa dibdib nito. Madali itong hinarang ni Ray gamit ang bagong nakuhang mana guard habang nakangiti sa kanya at sinasabing mag-ingat. Dahil sa kakayahan ni Ray na harangin ang kanyang suntok, sa wakas ay naniwala si Kai sa chismis na nagising na ang kanyang kapatid na may mga skill. Gayunpaman, hindi gaanong humanga si Kai, at hinimok niya si Ray na mag-ingat dahil gusto niyang makita kung gaano siya kagaling. Napansin ni Hinata na pabaya ang kilos ni Kai, kaya tinanong niya ito kung naghahanda ba siya para sa isang laban. Sabi ni Kai, walang magiging problema kung si Ray ay tunay na E-rank gaya ng sinasabi nila, maliban na lang kung isa siyang peking mage na nakalusot lang papuntang E-rank. Naisip ni Ray na ang pagtanggi sa hiling ni Kai ay magdudulot lamang sa kanya ng kahihiyan at gulo sa hinaharap. Nagpasya si Ray na tanggapin ang hamon ni Kai, at ikinagulat ito ni Kai, ngunit kasabay nito, ikinagalit niya. Pagkatapos ay nagtungo ang dalawa sa arena ng headquarters upang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Naisip ni Ray na kailangan niyang maging maingat sa dami ng mana na kaya niyang kontrolin ng sabay-sabay dahil kalaban niya ang isang mas malakas sa kanya. Alam din ni Ray na kailangan niyang laging maging handa dahil ang kanyang max combo ay 3 basic skill habang ang kay Kai ay 5 skill. Sa mga numerong ito pa lang, sigurado si Ray na matatalo siya kung susubukan niyang labanan ito ng harapan. Para maging patas, naisip ni Ray na kailangan niyang maglabas ng isang espesyal na bagay. Nang handa na silang lumaban, umatake si Ray gamit ang mga Ice Needle, at tumugon si Kai gamit ang mga Fireball. Nagbanggaan ng dalawang atake sa gitna, na nag-iwan ng malakas na pagsabog at isang ulap ng alikabok. Nabulag nito ang paningin ni Kai, at bago pa niya malaman, inabutan siya ni Ray gamit ang Body Enhancement na ikinagulat niya. Nagulat si Kai nang makitang isa ng dual color wielder ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Ray na kalkulahin ang natitirang skill mana na magagamit ni Kai dahil nakagamit na ito ng isa. Habang papalapit siya kay Kai, inactivate niya ang skill synthesis para lumikha ng Fire Lance. Nagulat si Kai nang makita ito, ngunit ipinapaalam nito sa kanya na kaya nang gumamit ng kanyang kapatid ng 3 color skill. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala kahit kaunti tungkol dito. Saktong aabutin na ni Ray si Kai, sinalubong siya nito ng malakas na fireball na sumira sa Fire Lance ni Ray bago siya pabagsakin sa lupa. Baka sa mukha ni Ray ang matinding takot dahil ang kanyang Fire Lance, na nangailangan ng mana mula sa 2 skill, ay madali lang natalo ng isang simpleng skill lang.
Iniinsulto ni Kai ang kanyang kapatid, sinasabing kahit kaya niyang gumamit ng tatlong kulay ng skill, hindi pa rin siya maikukumpara sa kanya dahil ibang-iba ang antas niya. Para ilagay si Ray sa kanyang lugar, pinaputukan siya ni Kai ng mga nakamamatay na fireball. Napilitang tumakbo-takbo si Ray para subukang iwasan ang mga fireball habang gumagawa rin ng fire lance. Itinira niya ang fire lance kay Kai, ngunit sinagot ito ni Kai ng kanyang dati nang ginagamit, ang fireball. Tumagos ang fireball ni Kai at dumiretso kay Ray, pero agad siyang naglagay ng mana barrier. Gayunpaman, hindi kayang tapatan ng mana barrier ang kapangyarihan ni Kai, at ito'y nabasag, na muling nagpabagsak kay Ray sa lupa. Habang nasa lupa si Ray, nilapitan siya ni Kai, sinabing yumuko bilang paggalang, at kakalimutan na niya ang lahat ng nangyari. Gusto niyang aminin ni Ray na basura lang siya kumpara sa kanya. Sa kaloob-looban niya, alam ni Ray na hindi siya mananalo laban kay Kai sa kanyang mga simpleng galaw at lakas, ngunit hindi siya susuko dahil magpapatuloy siyang mamuhay na parang alipin. Determinado na gumawa ng sariling pangalan, tumayo siya, sinisigawan si Kai na hinding-hindi siya yuyuko sa kanya. Nagalit si Kai nang makita ito, at sinabi niya kay Ray na baka kailanganin na niya itong patayin. Agad na ginamit ni Kai ang overlock skill, na kumokonsumo ng malaking mana pero dinodoble ang dami ng mana na kayang kontrolin ng sabay-sabay. Gamit ang overlock, nakalikha si Kai ng maraming fireball, at buong kumpiyansang sinabi kay Ray na masasaksihan niya ang kapangyarihan ng isang hari, isang-isa zero combo attack. Pinagharian ng takot si Ray nang makita ito dahil nakilala niya ang kapangyarihan dahil ito ang ultimate move ni Kai. Sa madaling salita, isa siyang tao na kayang gumamit ng malaking mana kumpara sa mga ka-level niya. Gayunpaman, ito ang isang bagay na pinupustahan ni Ray at inaasahan niyang gagamitin ni Kai. Tumalon si Ray papunta kay Kai at pinagtawanan siya ni Kai. Tinatanong kung sa tingin niya ay maiiwasan niya ang atake habang nasa ere. Nakita ni Ray ang sarili na lumalaban sa isang grupo ng mga fireball, ngunit ginamit niya ang mana hand na ikinagulat ni Kai dahil hindi niya inaasahan ang isa pang skill. Alam ni Ray na gaano man kalakas si Kai, limitado siya ng isang cooldown. Nagawa niyang iwasan ang mga fireball at naabutan niya si Kai sa tamang oras. Nasa cooldown period si Kai nang abutan siya ni Ray at sinuntok niya ito sa mukha. Sobrang bigat ng suntok ni Ray kaya tumilapon si Kai sa kabilang dulo ng arena. At sa pagsuntok sa kanya, nagawa ring nakawin ni Ray ang kanyang overlock skill. Natuwa si Ray sa kinalabasan dahil nagawa rin niyang nakawin ang overlock skill. Naniniwala si Ray na nanalo na siya sa laban, ngunit bumangon si Kai na may sira-sirang mukha, nagbabantang papatayin si Ray. At bigla, inilabas ni Kai ang Demon Lance skill, na ikinagulat ni Ray dahil hindi niya inaasahang natutunan na ni Kai ang skill na yon. Tila, ito ang pinakamalakas na skill ni Kai, na ginagawa itong lubhang mapanganib. Pinanood ni Ray habang papalapit ang lance sa kanya, ngunit bago ito tumama, nagawang umiwas ni Ray. Napilitang aminin ni Ray na kakaiba ang bilis ng lance. Sa wakas ay napagtanto ni Ray na nakatama lang siya kay Kai dahil nagpapabaya ito, ngunit nagbago na ang lahat na yung nagseryoso na si Kai. Nakita ni Ray ang sarili na tumatakbo sa paligid ng arena dahil ang agwat ng lakas sa pagitan nila ni Kai ay pumaimbulog. Kahit sa pinsalang idinulot niya sa arena, hindi pa tapos si Kai. Sinubukan ni Ray na lumaban gamit ang kanyang fire lance, ngunit nilampasan ni Kai ang kanyang skill gamit ang demon lance. Ang alon mula sa pagsabog ay nagpatilapon kay Ray diretsyo sa pader, at napasigaw siya nang tumama siya rito. Pinagtawanan siya ni Kai, sinasabing ito mismo ang dahilan kung bakit siya tinatawag na Purple King. Walang pagpipilian si Ray kundi aminin na tama nga si Kai dahil isa sa pinakamalakas ang kanyang Demon Lance. Muling tumayo si Kai sa harapan ni Ray, sinasabihan siyang huwag maging mayabang dahil lang kaya niyang gumamit ng maraming skill. Inaamin ni Ray na wala siyang laban kay Kai sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ngunit bigla niyang naisip na magbabago ang laro kung mahahanap niya ang potensyal ng purple skill. Bago ang laban, ang limitasyon ng kanyang synthesis ay 2 kulay, ngunit tuluyang binago ni Ray ang laro sa pamamagitan ng pag-activate ng overlock skill. Nagulat si Kai nang makita niyang ginamit ng kanyang kapatid ang overlock skill na parang wala lang. Dahil sa overlock, otomatikong tumaas ang kanyang mana capacity, at na-unlock niya ang skill synthesis. Ngumiti si Ray nang matanto niyang nanalo siya sa jackpot, ngunit nag-aalala si Kai dahil hindi niya alam kung anong masamang plano ang kanyang inihahanda. At noon, gumawa si Ray ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman, at ito ay ang pagsasama-sama ng 3 kulay. Idinagdag ni Ray ang red skill sa blue skill at pinatungan ito ng yellow skill, na sa huli ay naging black mana, na nagpatulala kay Kai. Sa madaling salita, ang mga kulay ng mana na magagamit ay pula, dilaw, at asul. Laging sinasabi kay Ray na wala siyang affinity sa 3 kulay na ito, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, lahat sila ay mali. Si Ray ay isang kakaiba at pambihirang uri dahil isa siyang dark mage na hindi pa naririnig sa kasaysayan ng mga mage. Sa pagsasama ng 3 kulay, lumikha si Ray ng Abyss Flame na mukhang napakamapanganib. Pinagharian ng takot si Kai, at dali-dali siyang nagpakawala ng Demon Lance kay Ray, sinisigawan siyang lumayo. Nakita ni Ray ang lance at ibinato dito ang Abyss Fireball, na dinurog ito sa isang iglap.
Nang mawala na ang Demon Lance, tumakbo si Ray papunta kay Kai habang naghahanda ng isa pang bola ng apoy. Ayaw sumuko ni Kai, at nagpatawag siya ng isa pang higanting Demon Lance bilang paghahanda sa atake ni Ray. Ipinakawala ni Kai ang kanyang Demon Lance, at sinalubong ito ni Ray sa gitna gamit ang Fireball. Dinaig at nilamon ng Fireball ni Ray ang Demon Lance, na nag-iwan ng malaking pagsabog na nagpatumba kay Kai. Hindi makapaniwala si Ray sa kanyang mga mata habang napapaluhod siya sa pagkamangha na sa wakas ay natalo na niya si Kai. Lumitaw ang system notification, sinasabing nakuha na niya ang Abyss Flame, lahat salamat sa skill synthesis. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Hinata si Ray na lubos na nagulat, tinatanong kung anong uri ng skill ang kanyang ginamit. Nag-aalala na si Ray tungkol dito dahil alam niyang hindi niya maitatago ang kanyang skill at lakas magpakailanman. Umakto si Ray na parang cool at ipinakita ang kanyang skill, sinasabing mukha itong isang black skill. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa buong katawan ni Hinata dahil si Ray ang unang gumamit ng black skill. Tinanong naman siya ni Ray kung obligado ba siyang i-report ang uri ng kanyang skill sa asosasyon dahil gusto niyang panatilihin itong sikreto sa pagitan nila. Nagulat si Hinata nang marinig ito at sinabi niya kay Ray na pinapalampas niya ang isang pagkakataon. Nagtaka si Ray kung anong pagkakataon ang kanyang pinapalampas at ipinaalala sa kanya ni Hinata na ang pinakamalakas na mage sa bawat kulay ay laging binibigyan ng titulong hari na nangangahulugang siya ang Black King dahil wala ng iba. Pinag-isipan itong mabuti ni Ray. At kahit na nakakatukso ang alok, sinabi niya kay Hinata na ayaw niya muna nito sa ngayon. Alam ni Ray na mahina pa siya na hindi bagay sa isang hari. At noon, naalala niya na ang kanyang kapatid ay walang malay pa rin sa arena, at tinanong niya si Hinata kung magiging maayos lang ba ito. Ipinaalam sa kanya ni Hinata na isa si Kai sa mga hari, at tiyak na gagaling ito agad kahit na malubha ang kanyang pinsala. Gayunpaman, plano ni Hinata na dalhin siya sa medical room. Bigla, nakatanggap sila ng emergency notification sa telepono, at nang tingnan niya ito, nalaman niyang may lumitaw na dungeon sa kanlurang pasukan ng Ikebukuro Park, at ang rekomendadong level ng mage para pumasok ay 70. Nagulat si Hinata nang makita ito, ngunit inaasahan na ito ni Ray dahil alam niyang nangyari na ito sa kanyang nakaraang buhay. Isa itong level 70 na dungeon habang karamihan sa mga hari ay nasa level 50 pa lang. At sa unang linggo ng paglitaw ng dungeon, napagtanto ng mga hari kung gaano sila kahina. Dahil dito, inabandona nila ang Ikebukuro Dungeon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito ang simula ng isang trahedya. Tila, ang dungeon ay dumanas ng dungeon collapse dahil inaasahang masakop ang isang dungeon sa loob ng isang takdang panahon kung hindi ay lalabas ang mga halimaw. Ang Ikebukuro Dungeon ang unang dungeon kung saan naganap ang dungeon outbreak. Ang paglitaw ng mga halimaw ay nagdulot ng napakaraming pagkamatay na nag-iwan sa lungsod ng Tokyo na puno ng mga halimaw. Bilang kapalit, maraming tao ang namatay dahil sa nakakatakot na dami ng mga halimaw na sumalakay sa mga kalye. Gayunpaman, handa si Ray na pigilan ang trahedya na mangyari muli anuman ang mangyari. Halos mawala ng balanse si Hinata nang sabihin sa kanya ni Ray ang plano niyang sakupin ang dungeon. Sinusubukang sabihin ni Hinata sa kanya kung gaano kapanganib ang dungeon kahit na medyo malakas siya. Bukod dito, mga rank mage lang ang pinapayagang pumasok sa dungeon dahil ang rekomendadong level ay higit sa 50. Dahil may kaunting oras pa bago ang dungeon outbreak, kinumpirma ni Ray kung sa susunod na linggo pa rin ang A-rank promotion exam, at sumagot si Hinata ng. Dahil ganito ang kaso, sinabi ni Ray kay Hinata ang kanyang plano na umakyat sa A-rank sa oras na kumuha siya ng susunod na pagsusulit. Lalo pang nagulat si Hinata nang marinig ito, ngunit hindi niya maikakaila na kayang-kaya ni Ray na pumasa sa pagsusulit gamit ang kanyang mga skill. Gayunpaman, parang may problema, at tinanong siya ni Ray kung ano yon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Hinata na para makakuha ng A-rank promotion test, kailangan muna niyang tapusin ang isang B-rank dungeon kasama ang isang party. Nangangahulugan ito na kailangan niyang bumuo ng isang party at tapusin ang isang B-rank dungeon, at tuluyan na itong nakalimutan ni Ray. Tiningnan ni Ray ang kanyang telepono, at ang tanging nakikita niya ay mga basurang mensahe tungkol sa mga taong nagsasabing hinding-hindi sila makikipag-party sa kanya. Dahil kailangan niyang tapusin ang isang B-rank dungeon bago matapos ang linggo. Alam ni Ray na nasa mahirap siyang posisyon dahil mahirap itong tapusin mag-isa. Naiwan si Ray na nag-iisip ng malalim kung ano ang magagawa niya para makaalis sa kanyang mahirap na sitwasyon. At noon, narinig niya ang ilang mage na pinapagalitan ang kanilang kasamahan sa sobrang hina nito. Nakaapekto ito kay Ray na naalala na palagi siyang tinatratong parang basura, tulad ng itinakwil. Tila, ang pangalan ng babae ay Ichinos Aya, at hindi nagpipigil ang kanyang mga kasamahan at tinatawag siyang pabigat. Sa sandaling marinig ni Ray ang pangalan ni Aya, may naalala siyang napakahalaga. Lumalabas na makikilala si Aya bilang Scarlet King sa hinaharap, ngunit sa kasalukuyan ay kilala pa rin siya bilang isang walang kakayahang mage. Kahit na mahina siya, dismayado si Ray na tinatrato siya ng mga miyembro ng kanyang party na parang basura.
Sinubukan ni Aya na sabihin sa mga miyembro ng kanyang team na hindi niya kayang matanggal sa party dahil hindi niya mababayaran ang mga gastusin sa ospital ng kanyang kapatid. Nangako siyang gagalingan sa susunod na pagpasok nila sa dungsyon, at sinabi ng party leader na hihintayin niyang makita kung ano ang kaya niyang gawin sa kanilang raid sa araw na iyon. Ipinaalam niya kay Aya na tiyak na tanggal siya sa team kapag pumalpak siya, at ninenerbiyos na sumang-ayon dito si Aya. Lumabas na sina Aya at ang kanyang team para harapin ang isang dungsyon, ngunit nag-aalala si Ray na baka hindi maging maganda ang kalabasan. Alam ni Ray na naging Scarlet King si Aya sa mga susunod na taon, ngunit dumanas muna siya ng napakaraming paghihirap bago yon. Naalala ni Ray na sa mga panahong ito siya nasangkot sa isang partikular na insidente. Tila, malubha siyang nasugatan sa isang laban sa boss, at nakoma siya ng ilang taon. Biglang naisip ni Ray na baka sa araw na yon mismo mangyari ang insidente. Kahit hindi sigurado si Ray, nakikita niyang kakaiba ang kilos ni Aya. Upang maiwasan ang anumang masamang mangyari sa kanya, nagpasya si Ray na kailangan niyang makialam. Samantala, nakaharap na nina Aya at ng kanyang team ang dungeon boss, si Dulahan, isang level 45 na halimaw. Bigla, may ginawang kalokohan ang party leader, at itinulak niya si Aya sa abot ng halimaw para gawin siyang pain. Sinabihan niya si Aya na labanan ang halimaw ng mag-isa, at sinubukan siyang paalalahanan ni Aya na hindi niya kayang manalo laban sa halimaw ng mag-isa. Sinabi naman ng party leader kay Aya na matatanggal siya kung hindi niya kayang harapin ang boss monster ng mag-isa. Nasukol si Aya sa hiling ng party leader, ngunit naniniwala siyang wala siyang pagpipilian dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang kapatid. Tuwang-tuwang nanonood ang party habang naglalakad si Aya papunta sa boss at naghagis ng fireball dito. Tumama ang fireball ni Aya sa target. Ngunit hindi gumalaw ang halimaw ni 1 pulgada mula sa kinatatayuan nito. Natakot si Aya nang mapagtanto niyang walang epekto ang kanyang atake sa halimaw. Bigla, lumundag ang Dulahan papunta sa kanya, handang durugin siya hanggang mamatay gamit ang malaking espada nito. Tumama ang espada sa mismong harapan niya, na nagdulot ng malaking alon na bumasag sa lupa at nagpabagsak sa kanya, na lubos na nasa awa ng halimaw. Papatayin na sana siya ng halimaw nang lumitaw si Ray, at sa tulong ng kanyang extreme body enhancement, hinarang niya ang atake ng halimaw. Nagulat si Aya nang makita ang isang tagapagligtas na lumitaw sa mismong harapan niya para pigilan siyang mamatay. Ibinuhos ni Ray ang lahat ng kanyang lakas para itaboy ang atake, at itinulak niya ang halimaw paatras. Namangha si Aya, at lumingon si Ray para siguraduhing maayos lang siya. Hindi natuwa ang mga miyembro ng party ni Aya na may isang taong biglang sumulpot para sirain ang kanilang plano. Alam nilang isang nakakatakot na halimaw ang Dulahan na may nakapangingilabot na bigat, ngunit itinulak ito ni Ray na parang wala lang. Noon din, bumangon ang Dulahan at umungol ng malakas na umalingaw sa bawat sulok ng silid. Hindi nagulat si Ray na buhay pa ang halimaw dahil halatang pinatibay ang baluti ng Dulahan ng isang strengthening skill na nagpapawalang bisa sa mga ordinaryong atake laban dito. Dahil ganito ang sitwasyon, nagpasya si Ray na nakawin ang skill at pawalang bisa ito. Itinaya ni Ray ang lahat at lumundag papunta sa halimaw para subukang hawakan ito. Nagawa niyang hawakan ang halimaw at ginamit niya ang skill drain. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ayaw gumana ng skill. Napilitan si Ray na tumalon paatras bago siya hatiin sa dalawa ng halimaw. Bumalik si Ray kung nasaan si Aya, at tinanong siya nito kung ayos lang siya. Sinabi ni Ray na ayos lang siya dahil naharang niya ang atake ng halimaw gamit ang kanyang espada. Sa wakas ay nalaman ni Ray na ang baluti ng Dulahan ay panlabas na bahagi nito, at para gumana ang skill drain, kailangan niyang hawakan ang panloob na bahagi ng katawan nito. Noon din, ihinampas ng Dulahan ang espada nito sa lupa, nagpakawala ng malakas na enerhiya mula rito. Itinaas ni Ray ang kanyang mana barrier at sinigawan si Aya na manatili sa kanyang likuran para hindi ito matamaan. Matagumpay na naharang ng mana barrier ni Ray ang paparating na atake, ngunit ang alon mula sa atake ay nagpalipad sa mga miyembro ng party na parang mga papel. Ang party leader na lang ang nakatayo at galit siyang nagpakawala ng ice lance sa halimaw. Nakakagulat, hinarang ng Dulahan ang atake at gumanti ng isang counter-attack na hindi naiwasan ng babae. Natagpuan niya ang sarili na tumilapon sa pader. Dahil walang epekto ang ice lance sa Dulahan, nalaman ni Ray na kailangan niya ng isang skill na higit pa sa strengthening skill ng halimaw. Gumamit si Ray ng kanyang A-base flame, at hindi siya nagsayang ng oras sa paggawa ng isang itim na fireball na ikinagulat ni Aya. Ibinato ni Ray ang itim na apoy diretsyo sa halimaw, at nagpadala rin ang Dulahan ng energy wave nito sa direksyon ni Ray. Nagtagpo ang dalawang atake sa gitna, ngunit sobrang lakas ng apoy ni Ray, at dinaig nito ang energy blast ng Dulahan. Umabot ang itim na apoy sa Dulahan bago pa ito makagawa ng anuman at nilamon ito ng apoy. Pinigilan ni Ray ang paggalaw ng halimaw gamit ang manahan para siguraduhin gagawin ng itim na apoy ang trabaho nito. Sapat na ito para sunugin ang anumang armor strengthening skill na mayroon ang Dulahan, at naging abo ito dahil sa napakalakas na kapangyarihan ng itim na apoy.
Nang mamatay ang dulahan, nag-drop ito ng isang malaking berdeng monostone, ngunit mas nag-aalala si Aya sa kamangha-manghang kapangyarihan na taglay ni Ray. Labis siyang humanga kung paano niya napatumba ang halimaw sa isang tama lang, at ninenerbiyos siyang nagpasalamat kay Ray sa pagligtas sa kanyang buhay. Ngumiti si Ray habang sinasabi sa babae na natutuwa lang siyang maayos ito. Sa kaloob-looban niya, tuwang-tuwa si Ray na nailigtas niya si Aya sa kamatayan. Sa wakas ay nakabangon na ang nakakainis na party leader ni Aya na mukhang galit na galit. Nalaman niyang medyo malakas si Ray, ngunit ang kanyang kasakiman ay nagtulak sa kanya na maghangad ng gantimpala sa pagpatay sa halimaw. Lumapit siya kay Ray, sinasabing ibigay ang Mana Stone dahil sila ang nag-apply para sakupin ang Dungsyon. Nagulat si Aya nang marinig ito, at napilitan siyang paalalahanan ang nakakainis na babae na kaliligtas lang ni Ray sa kanilang mga buhay. Sinabi pa ni Ray sa babae na wala siyang problema sa pagbigay sa kanya ng Mana Stone. Ngunit bilang kapalit nito, sinabi ni Ray sa babae na gusto niyang mapasali si Aya sa kanyang party. Nagulat dito ang party leader at maging si Aya mismo. Humarap si Ray kay Aya at sinabing malaya rin siyang pumili dahil hindi niya ito pinipilit. Humagalpak ng tawa ang party leader nang marinig ito at sinabi kay Ray na buong puso siyang sumasang-ayon sa kasunduan. Tinapik niya si Aya sa balikat, tinatanong kung okay lang din sa kanya ang kasunduan. Mahinang sumagot si Aya na sang-ayon siya sa kasunduan, at sinabi niya kay Ray na nasa pangangalaga na niya siya ngayon. Kinuha ng party leader ang monostone, at habang papalayo, sinabi niya kung paano siya nakagawa ng magandang kasunduan sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang walang kwentang miyembro ng party. Lingid sa kanyang kaalaman ngunit alam ni Ray, si Aya ang tunay na kayamanan. Pagkaalis ng party, muling nagpasalamat si Aya kay Ray sa pagligtas sa kanya, at humingi ng tawad si Ray sa biglaang pag-alis niya sa kanyang party. Si Aya naman, hindi masyadong iniisip ang sarili dahil naniniwala siyang hihilahin niya lang pababa si Ray. Sinabi naman sa kanya ni Ray na wala siyang dapat ikabahala dahil lalakas siya at mas lalakas pa kaysa sa mga nag-abandona sa kanya. Nagulat si Aya nang marinig ito dahil hindi niya nakikita ang sarili bilang isang taong lalakas. Sinabi ni Ray na narinig niya ang usapan nila ng dati niyang mga kasamahan sa headquarters, ngunit tiniyak niyang hindi ito sinasadya. Dahil sa kanyang narinig, sinabi ni Ray kay Aya na maaari siyang maging suporta nito. Nakahinga ng maluwag si Aya nang marinig ito, at sinabi niya kay Ray na handa siyang mapasailalim sa kanyang pangangalaga. Umiti si Ray na pagtantong matagumpay siyang nakakuha ng ginto. Kinabukasan, naghanda sina Ray at Aya na lumabas sa pagtatangkang sakupin ang isang rank Dungsyon. Tinanong ni Aya kung maaari na ba silang kumuha ng A-rank exam kapag nasakop nila ang Dungsyon, at sumagot si Ray nang. Bukod dito, ipinaalam ni Ray na mayroon talagang isang bagay sa loob ng Dungsyon na magpapalakas sa kanya. Naging mausisa si Aya dahil alam niyang ang paglakas ay makakatulong sa kanya na kumita ng mas maraming pera para sa mga gastusin sa ospital ng kanyang kapatid. Dahil sa pananabik, ipinakita ni Aya kay Ray kung gaano siya kasabik na harapin ang Dungsyon. Pumasok ang dalawa sa Brank Dungsyon, na isang crystal cave, at ang unang mga halimaw na nakita nila ay mga itim na lobo na ikinatakot ni Aya. Gayunpaman, hinikayat siya ni Ray na manatili sa likod habang inaasikaso niya ang mga halimaw. Tumatakbo si Ray papunta sa mga halimaw, at ginamit niya ang extreme body enhancement bago sila maabot. Gamit ang kanyang espada, pinagpuputol niya ang mga halimaw na parang tissue. Hiniwan niya sila isa-isa, na ikinagulat ni Aya na nanonood mula sa likuran. Namangha siya sa lakas ni Ray dahil hindi maikukumpara ang kanyang lakas sa mga dati niyang kasamahan, kahit na malalakas sila. Dinala ni Ray si Aya sa eksaktong lugar na gusto niyang puntahan, sinisigurado sa kanya na susuportahan niya ito. Hinikayat niya itong sundin ang plano, at lumapit si Aya sa mga halimaw sa pagtatangkang talunin sila para mabilis siyang mag-level up. Kahit na simpleng atake lang ang kaya niyang gamitin, handa siyang subukan ang kanyang makakaya laban sa mga halimaw. Gumawa si Aya ng mga fireball bilang paghahanda sa maliliit na halimaw na tumatakbo palapit sa kanya. Samantala, nakatayo at nanonood si Ray mula sa likuran dahil inihanda niya si Aya para sa perpektong pagsubok upang mapagtanto niya ang kanyang sariling sandata. Habang inaasikaso ni Aya ang maliliit na halimaw, isang malaki ang lumitaw mula sa likuran. Ngunit handa si Ray na harapin ito dahil wala siyang balak na hayaan ang anumang bagay na makagambala sa ginagawa ni Aya. Nagawa ni Aya na talunin ang mga halimaw, ngunit gaano man karami ang kanyang gawin, patuloy lang silang dumarating na parang may walang katapusang respawn card. Nakagat pa siya sa kaliwang braso na lalong nagpalala sa sitwasyon dahil maubusan siya ng mana kung hindi siya makahanap ng paraan laban sa mga nakakainis na halimaw. Iniisip ni Aya kung gaano kahirap ang kanyang buhay nang tumingala siya at makita si Ray na nilalabanan ang isang grupo ng mas matitinding halimaw para lang mapadali ang mga bagay para sa kanya. Dito niya napagtanto na kailangan niyang tumigil sa pagreklamo at simulang kumilos. Handa si Aya na abutin ang mga pamantayang itinakda ni Ray para sa kanya at ginamit niya ang kanyang emosyon para lumikha ng isang fireball. Ibinato niya ang fireball sa mga halimaw at salamat sa emosyon sa likod nito, lumaki ang fireball ng sapat upang lamunin ang mga halimaw na parang chichirya.
Nagulat si Aya nang mapagtanto niyang lumalaki ang kanyang fireball, ngunit hindi na uubos ang kanyang mana. Si Rey naman ay natutuwa na sa wakas ay natututunan na ni Aya ang kanyang kapangyarihan dahil bagay talaga siya sa labanan ng tibay. Sa madaling salita, ang kanyang mana pool ang kanyang pinakamalakas na sandata, at ngayon lang niya ito natuklasan. Namangha si Aya nang matanto niyang na-unlock niya ang isang skill, ang Blast Furnace. Maya-maya, dumating ang dalawa sa kwarto ng boss, kung saan naroon ang isang level 52 na malaking slime. Habang sumusugod si Rey patungo sa slime, sinabi niya kay Aya na gamitin ang bago niyang skill laban dito. Sinunod ni Aya ang utos, at pinakawalan niya ang kanyang Blast Furnace, naglabas ng napakalakas na apoy na ikinagulat niya. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang maglabas ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabilang banda, alam ni Rey kung ano ang kaya niyang gawin dahil ang Blast Furnace ay isang skill na nagpapalakas ng firepower ng kanyang skill pero malaki ang konsumo sa mana. Kumbaga, bagay ito sa kanyang skill set. Ngunit biglang napagtanto ni Rey na ang antas ng firepower na nasasaksihan niya ay mas mataas kaysa sa inaakala niya. Nilamon ng apoy ni Aya ang buong silid, naging pula ito, at tuluyan niyang pinuksa ang slime. Matapos matalo ang boss, nilapitan siya ni Rey, pinupuri siya sa magandang trabaho. Sa una ay natulala si Aya, ngunit bumalik siya sa sarili at nagsimulang tumawa dahil hindi niya akalaing mayroon siyang ganoong kahanga-hangang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya nagsayang ng segundo upang pasalamatan si Rey dahil sa kanya niya natuklasan ang kanyang potensyal. Matapos malupig ang Y-rank Dungsyon, bumalik ang dalawa sa ibabaw, at nabanggit niya na natupad na nila ang kondisyon para makasali sa A-rank exam, ibig sabihin ay kailangan na lang nilang kunin ang pagsusulit. Ngumiti si Rey sa kanya, kinukumpirma ito, ngunit sa loob-loob niya, sabik na siyang kunin ang exam at pumasa dahil kailangan ito. Sa araw ng A-rank examination, nagpunta ang dalawa sa asosasyon, at sinabi sa kanila ni Hinata na kailangan nilang sukatin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban at ipares sila sa iba para sa isang mock battle. Handa na si Rey na kunin ang exam at pumasa, para sa wakas ay maging isang A-rank mage para sa kanyang susunod na plano. Excited din si Aya, at hinikayat niya si Rey na galingan din. Sakto namang nakasalubong nila ang mga dating miyembro ng party, at ang nakakainis na leader, si Isoyama. Pinagtawanan nila siya sa pagsubok niyang kunin ang exam, ngunit humarang si Rey para ipagtanggol si Aya, sinasabi sa mga miyembro ng party na hindi magpapatalo si Aya sa mga duwag na tulad nila. Umismid si Isoyama at pagkatapos ay inasar si Rey, sinasabing may mas magagaling siyang miyembro ng party na makukuha kaysa sa walang kwentang si Aya. Sakto namang lumitaw sa di kalayuan ang sinasabing miyembro ng party, at ito pala ay isang babae, si Aono Yuri. Agad itong ikinabahala ni Rey dahil narinig na niya ang pangalan sa kanyang nakaraang buhay. Tila, napakalakas ni Yuri kaya minsan na niyang sinolo ang isang mapanganib na dungsyon ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos nito ay naging sikat na talaga siya. At base sa kasalukuyang sitwasyon, madaling nahulaan ni Rey na malamang ay nasa i-rank mage na si Yuri. Lumapit si Yuri kay Rey at sinabing mukha siyang isang taong kawili-wili. Nagulat dito si Rey, kaya napatingin siya ng kakaiba kay Yuri. Nag-aalala si Aya sa kilos ni Rey at tinawag niya ang kanyang pangalan. Dahil sa pagbanggit ng kanyang pangalan, agad nalaman ni Yuri kung sino siya at nalaman niyang siya ang nakatatandang kapatid ni Kai. Bukod pa rito, nalaman niyang natalo sa kanya si Kai, at ikinagulat ni Rey ang balitang ito dahil hindi niya alam na kumalat na pala ang kanyang mga nagawa sa mga mage. Si Aya naman ay lubos na nagulat na tinalo ni Rey si Kai, at napilitan siyang tanungin kung totoo ba ito. Pagkatapos ay lumingon si Yuri para sabihin kay Rey na kahit kahanga-hanga siya, wala siyang laban sa kanya. Binanggit ni Yuri na ang Purple King, si Kai, ay mas mahina kaysa sa kanya. Maya-maya, nagtipon ang mga mage sa training center para subukan ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa isang artipisyal na golem na galing sa asosasyon. Tila, ang golem ay nababalutan ng isang espesyal na bato na mas matigas kaysa sa karaniwang bato, at hinikayat ang mga mage na galingan laban dito. Si Rey ang unang tinawag para subukan ang kanyang lakas laban sa golem. Tumayo siya sa harap ng golem at gumawa ng fireball, ngunit pinagtawanan siya ng mga mage dahil sa paggamit ng elementong apoy laban sa golem na may elementong metal. Habang sumusugod siya patungo sa golem, sigurado si Rey na walang epekto ang elementong apoy laban dito. Ngunit bago pa man siya makarating sa golem, pinagsama niya ang atake ng apoy at ice shard para makagawa ng fire lance. Tinira ni Rey ang fire lance sa golem, at nabasag nito ang ulo ng golem, nag-iwan ng ulap ng usok. Sinuri ng supervisor ang golem, at nang hindi ito tumugon, kinumpirma niyang talo na ang golem. Ang mga mage na nang-aasar kay Rey kanina ay nagsimulang bumulong sa pagkamangha dahil hindi nila inaasahan na mapapatumba ni Rey ang golem sa isang tira lang. Si Yuri naman ay humanga sa paraan ng paghahalo ni Rey ng dalawang elemento para makalikha ng mas malakas na elemento. Napangiti si Rey dahil halatang ipinagmamalaki niya kung paano niya hinawakan ang buong sitwasyon. Para kay Aya, sumailalim siya sa pagsusuri ng mana pool, at kailangan niyang hawakan ang isang bolang kristal para makuha ang tamang sukat. Noong hahawakan na niya ang bolang kristal,
inaasar na siya ng dati niyang mga kasama sa party, sinasabing dapat siyang mahiya sa pagkuha ng exam. Gayunpaman, lahat ng nasa silid ay natulala ng ipakita ng aparato ang kanyang napakalakas na firepower. Hindi makapaniwala si Isoyama dito, at inaakala niyang siguradong nandadaya si Aya. Nang matapos na nila ang iba pang mga kinakailangan, sinabi ng examiner sa mga mage na ang mga mock battle na ang huli sa listahan. Para sa unang laban ng mock battle, si Aya ay itinapat laban sa kanyang kalaban, si Isoyama. Nanatiling kalmado si Aya habang haharapin ang babae, ngunit hindi makapaghintay si Isoyama na labanan si Aya para mailantad kung sino talaga siya. Nagsimula ang laban, at nagpakawala si Isoyama ng maraming ice needles kay Aya, ngunit madali niyang winasak ang lahat gamit ang isang higanteng fireball na nagpakalat ng mga piraso ng yelo sa lahat ng dako, halos mabulag ang mismong caster. Nagulat si Isoyama nang makita ito dahil hindi niya inaasahan na may ganoong kalakas na firepower skill si Aya. Nagitla si Isoyama, ngunit hindi pa man nagsisimula si Aya. Gumawa si Aya ng isa pang fireball at ibinato niya ito kay Isoyama. Naramdaman ni Isoyama ang nakakatakot na kapangyarihan sa likod ng fireball at agad na naglagay ng mana barrier, umaasang maililigtas siya nito. Bago tumama ang atake, inaasar na niya si Aya sa pagiging tanga dahil simple lang ang plano ng atake nito. Plano niyang harangin ang atake ni Aya bago maglunsad ng ganting atake para matalo siya. Bigla, may napagtanto siyang nakakabaliw, at ito ay ang katotohanang hindi titigil ang atake ni Aya anumang oras. Patuloy na nagpakawala si Aya ng sunod-sunod na fireball kay Isoyama at sa kanyang mana barrier. At dahil sa magkakasunod na pag-atake, nasira ang mana barrier, na naglantad sa takot ni Isoyama sa likod nito. Bumalik si Isoyama sa kanyang karaniwang duwag na kilos, ngunit habang tumatakbo siya palayo, tinamaan siya ng isa sa mga nagresultang durog na bato mula sa fireball attack ni Aya. Tinamaan si Isoyama sa likod ng kanyang ulo, at habang bumabagsak siya sa lupa, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tumatangging maniwala na nalampasan na siya ni Aya sa lakas. Bumagsak siya sa lupa, at itinigil ng examiner ang laban, idineklara si Aya bilang panalo. Nagliwanag ang mukha ni Aya sa tuwa, at pagbalik niya sa mga upuan, pinuri siya ni Ray sa magandang trabaho. Ngumiti si Aya, sinabing hindi siya makapaniwalang nanalo siya, ngunit binati niya si Ray ng good luck sa laban nito kay Yuri. Nanatiling kalmado si Yuri habang sinasabi kay Ray na pumasok na sa arena para sa kanilang laban. Pagpasok nila sa ring, tinanong ni Yuri si Ray kung may partikular na dahilan kung bakit siya kumukuha ng pagsusulit. Hindi umimik si Ray, at sinabi ni Yuri na nakikita niyang mas handa siya kumpara sa ibang mga kalahok. Sumagot si Ray na mayroon siyang kailangang gawin anuman ang mangyari, kaya hindi niya hahayaang pigilan siya ni Yuri. Napangiti si Yuri nang marinig ito, at naglabas siya ng napakalakas na aura, ipinapaalala kay Ray na malakas siya. Tiniyak sa kanya ni Ray na alam niya ito, ngunit tiwala siyang mananalo siya. Humanga si Yuri sa kanyang tiwala, at para matigil na ang usapan, ininungkahi niyang maglaban na lang sila. Unang umatake si Yuri, at nagpakawala siya ng sunod-sunod na mana blades kay Ray. Inilabas ni Ray ang kanyang espada para subukang harangin ang mga blades, ngunit nahirapan siya. Tila, gumagamit si Yuri ng skill na tinatawag na mana conversion, na nagpapahintulot sa gumagamit na malayang manipulahin ang kanilang mana. Sakto namang ginulat ni Yuri si Ray ng isang malakas at napakatinding atake na halos dumurog sa kanya, ngunit nagawa niyang umiwas sa tamang oras. Ngumiti si Yuri ng masama, sinasabing maswerte si Ray na naiwasan ang atake, ngunit pagod na si Ray sa pagiging depensibo at nagpasya siyang umatake na lang. Tumakbo siya patungo sa kanya, ngunit hindi siya hahayaan ni Yuri na makalapit ng ganoon kadali. Nagbato siya ng ilang long-range na atake sa kanya, ngunit hinarangan niya ito gamit ang kanyang mana barrier. Sumugod si Ray patungo sa kanya, at iwinasiwas niya ng malakas ang kanyang espada para subukang pugutan siya, ngunit tumalon siya paatras. Habang nasa air pa siya, sinubukan siyang tapusin ni Ray gamit ang kanyang fire lance, ngunit ginamit ni Yuri ang mono conversion skill para gumawa ng panangga para protektahan ang sarili. Nagawa ng kanyang panangga na labanan ang malakas na lance attack ni Ray, ngunit inamin niyang ginawa niya ang kanyang makakaya. Si Ray naman ay nag-aalala dahil tila perpekto ang kanyang depensa. Walang duda, nakikita ni Ray na talagang malakas siya. Sumunod na kumilos si Yuri sa pamamagitan ng pagpapakawala ng ilang long-range na beam kay Ray, na pumilit sa kanyang tumakbo sa paligid ng arena para umiwas. Inaamin ni Ray na nakakabagabag ang mga atake ni Yuri, at si Yuri naman ay iniinsulto siya, sinasabing wala siyang pag-asa kung sa tingin niya ay mananalo siya sa pagtakbo-takbo lang. Pagkatapos ay humarap si Ray sa kanya, at tinutukan siya ng kanyang mga atake, sa paniniwalang tapos na siya. Gayunpaman, may ibang plano si Ray. Noong malapit nang tumama ang mga atake sa kanya, inactivate niya ang kanyang physical enhancement at pinutol ang lahat ng ibinato ni Yuri sa kanya na ikinagulat nito. Gayunpaman, hindi pa siya tapos kay Ray. Inaamin ni Yuri na ito ang unang beses niyang makakita ng isang taong kayang gumamit ng tatlong kulay. Gayunpaman, ginulat niya ito, sinasabing kaya rin niyang gumamit ng body enhancement. Inactivate niya ang skill at pagkatapos ay gumawa ng isang side gamit ang kanyang pangunahing skill.
Biglang, naglaho siya sa harap ni Ray, at sa kanyang muling paglitaw, nasa likod na niya ito. Muntik nang mapugutan ng ulo si Ray, ngunit nagawang lumingon sa tamang oras para harangin ang atake. Tumalsik si Ray paatras mula sa napakalakas na atake at dahil sa bilis ni Yuri. Di nagtagal, naging depensibo na naman si Ray habang tinutugis siya ni Yuri. Hindi makapaniwala si Ray sa tindi ng kapangyarihan ng babae, at dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Hinayaan niyang makalapit si Yuri at hinawakan niya ang kamay nito. Ngunit inasar siya ni Yuri dahil dito, sa paniniwalang wala itong kwenta. Bigla, napagtanto niyang may mali sa kanya, at bago pa man niya malaman, ninakaw na ni Ray ang kanyang body enhancement skill. Nagsimula siyang matumba paatras habang napagtatanto na nawawala ang kanyang kapangyarihan. Dahil wala ng paraan para ipagtanggol ang sarili, nakakuha si Ray ng perpektong pagkakataon para tumama ng diretsyo sa kanyang dibdib. Umubo si Yuri sa sakit habang bumabagsak sa lupa. Hindi siya makapaniwala na itinatago pala ni Ray ang kanyang tunay na kapangyarihan sa buong panahon. Dahil si Yuri ay nasa lupa at hindi na makalaban, idineklara si Ray bilang panalo sa duelo. Kalaunan, nagising si Yuri sa ospital at nakita sina Ray at Aya na nakatayo sa tabi niya. Masaya ang dalawa na makita siyang gising, at inamin niyang talagang natalo siya sa laban. Sinabi niya kay Ray na hindi niya inaasahan na ganoon siya kalakas. Tinanong siya ni Yuri kung bakit siya bumisita. Sa isang mapagkumbabang boses at tindig, yumuko si Ray, tinatanong si Yuri kung maaari siyang sumali sa kanyang party. Nagulat si Yuri nang marinig ito, at ipinaalam sa kanya ni Ray na matapos suriin muli ang laban, na-promote din siya sa A-rank. Inaamin ni Ray na kailangan nila si Yuri kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataong malupig ang mga mahihirap na dungsyon. Nagsasalita pa si Ray nang putulin siya ni Yuri sa pamamagitan ng malakas na tawa, sinasabing isa siyang tunay na kawili-wiling tao. Hindi na pinatagal ni Yuri ang usapan, at sinabi niya kay Ray na ayos lang sa kanyang sumunod sa pamumuno nito. Natuwa si Ray nang marinig ito, at nagkamayan ang dalawa para isara ang usapan. Biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa, na lubos na ikinabahala ni Ray. Nagtataka siya kung ano ang maaaring nangyayari, at lingid sa kanyang kaalaman, sinusubukan ni Kronos na makawala mula sa kanyang piitan, at kailangan na lang niya ng kaunting lakas para magawa ito. Nang tumigil ang pagyanig, naalala ni Ray na sa kanyang nakaraang buhay, maraming lindol na katulad nito ang nangyari bago gumuho ang Ikebukuro Dungeon. Nahulaan ni Ray na malapit na nilang maabot ang time limit para sa dungeon break. Kahit na napakahirap pasukin ang dungsyon, sa tingin ni Ray ay wala silang pagpipilian sa ngayon. Sakto namang sinabi niya sa dalawang babae ang kanyang plano na pasukin ang dungsyon, at labis silang natakot dito. Ipinaalala nila sa kanya na ang dungsyon ang pinakamahirap sa rehiyon, na ginagawa itong mas mapanganib para sa kanilang tatlo. Tinanong siya ni Yuri kung iminumungkahi niyang pasukin ang dungsyon, dahil sa lindol na nangyari, at inamin ni Ray na may masama siyang kutob tungkol dito. Sabi ni Ray na may ilang ulat tungkol sa mga abnormal na halimaw, at gusto niyang maniwala na ito ay isang paunang senyales ng isang bagay na mas mapanganib. Wala talagang pakialam si Yuri sa sinasabi ni Ray basta't susunod siya sa pamumuno nito. Nang malaman na payag si Yuri, tiniyak din ni Aya kay Ray ang kanyang suporta. Natuwa si Ray nang marinig ito, at pinasalamatan niya sila sa suporta. Kinabukasan, nagsumite si Ray at ang kanyang party ng request para pasukin ang Ikebukuro Dungeon kay Hinata. Naaprubahan ang kanilang request, at nagtungo ang tatlo sa pasukan ng dungeon. Dahil sa pagiging baliw niya, sobrang excited ni Yuri na pasukin ang dungeon. Nabanggit ni Aya na mas maganda sana kung sapat ang bilang nila para tumulong, ngunit sinabi ni Ray na imposible ito dahil limitado ang asosasyon sa bilang ng mga A-rank mage na maaari nilang i-deploy. Pagkatapos ay sinabi niyang maganda sana kung kasama nila ang isang taong nagdangalang Oikawa. Bago ang regression, kilala si Oikawa bilang isa sa pinakamagagaling sa Japan. Natatakot si Ray na muling lilitaw si Kronos kung mangyari ang dungeon break, at determinado siyang tiyakin na hindi ito mangyayari. Bago pumasok, hinikayat ng mga babae si Ray na alisin na ang mga formalidad at tawagin sila sa kanilang mga pangalan. Para hindi na mag-aksaya ng oras, pumayag siya dito, at pumasok na ang tatlo sa dungeon pagkatapos. Sa pagpasok, ang unang halimaw na nakasalamuhan nila ay isang level 71 na school demon. Nagulat si Ray nang makita ito dahil ang halimaw ay boss sa ibang mababang antas na dungsyon, ngunit lumalabas na ito sa pasukan pa lang ng dungsyon. Walang takot na sumugod ang tatlo patungo sa school demon, at agad itong naglagay ng mana barrier. Naisip ni Ray na ang pag-alis sa mana barrier ang unang dapat gawin, at nagpakawala siya ng fire lance sa barrier. Gayunpaman, ang isang tira mula sa fire lance ay tila masyadong mahina para sirain ang barrier. Pagkatapos ay pinagsama ni Aya at Yuri ang kanilang lakas para pabagsakin ang barrier, na nagbigay kay Ray ng pagkakataong tumakbo patungo dito at hatiin ito sa gitna. Gaya ng dati, ang pagtalo sa school demon ay nagbigay sa kanila ng isang malaking berdeng monostone. Pinuri ni Ray ang mga babae sa kanilang perpektong tiyempo sa pagpapatumba ng barrier. Sa wakas ay nagkalakas loob si Yuri na tanungin si Ray kung paano siya nakakagamit ng napakaraming skill.
Nag-isip si Ray sandali, ngunit sa huli ay sumagot, inilalantad na mayroon siyang kakayahang tinatawag na skill drain. Nalito ang mga babae dito, at ipinaliwanag ni Ray na sa pamamagitan lang ng paghawak, kaya niyang nakawin ang skill ng iba. Sa wakas ay naunawaan ni Yuri kung ano ang nangyari noong kanilang duelo. Gayunpaman, tiniyak ni Ray kay Yuri na naibalik na niya ang kanyang skill. Si Aya naman ay lubos na namangha dahil hindi niya inaasahan na may ganoong ka-overpowered na skill si Ray. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit gusto ni Ray na pasukin nila ang Dongshon, at napagtanto niyang ligtas sila basta't kasama nila si Ray. Determinado rin si Aya na tiyaking hindi siya magiging pabigat sa team. Dahil dito, nagpatuloy ang team sa pagpasok ng mas malalim sa Dongshon, at di nagtagal, nakarating sila sa silid ng boss. Itinuro ni Aya na lalong lumalakas ang pagyanig ng lupa. Napilitan siyang magtanong kung talaga bang kaya nilang harapin ang boss monster. Sinabi ni Ray kay Aya na tumaas ang kanilang level habang papunta sa silid ng boss. At dahil dito, naniniwala siyang magagawa nila ito. Inaamin ni Aya na tama ang lalaki sa kanyang pagsusuri, at handa siyang patunayan sa team na hindi siya pabigat. Biglang may lumitaw sa likod at hinawakan si Aya bago pa man sila makakilos. Lumingon sila at nakita ang isang nakakatakot na nilalang, isang level 89 na Grim Reaper, na siyang boss ng Dongshon. Lubos na nagulat at natakot si Ray dahil hindi dapat nasa labas ng kanyang silid ang boss. Nag-iwan ito ng ilang tanong sa kanyang isipan, ngunit ang pangunahing punto ay nasa malaking gulo sila. Sinabi ni Ray kay Yuri na kahit mukhang masama ang sitwasyon, wala silang pagpipilian kundi iligtas si Aya. Sumigaw si Ray kay Aya para tiyaking ayos lang siya. Tila, nakapag-cast si Aya ng mana barrier para hindi siya madurog, ngunit kasabay nito, nag-aalala si Ray dahil kahit malaki ang mana pool ni Aya, may limitasyon pa rin ito. Kahit na ang pinakamagandang opsyon para sa kanya ay gamitin ang kanyang Abyss Flame, hindi niya magawa dahil madadamay si Aya. Ang tanging solusyon sa problema ay ang humanap ng paraan para matulungan siyang makaalis sa sitwasyon. Sinabi ni Ray kay Yuri na gagawin niya ang lahat para makuha ang atensyon ng dalamay, at hinikayat niya itong humanap ng paraan para iligtas si Aya. Gamit ang tila matibay na plano, sumugod ang dalawa patungo sa halimaw. Inilagay ni Ray ang sarili sa harap ng halimaw at muntik ng matamaan ng dalamay, ngunit bahagya niya itong naiwasan. Ang pinsala mula sa galamay ay sumira sa sahig, na ikinagulat ni Ray. Agad niyang naisip na tapos na siya kung tatamaan siya ng direkta. Noong akala niyang ligtas na siya, isang galamay ang lumitaw mula sa likod. Naniniwala si Aya na tapos na ang lalaki habang isinisigaw niya ang pangalan nito sa sakit. Sa kabutihang palad para kay Ray, nagawa niyang makalabas sa mahirap na sitwasyon gamit ang monahan at nakahinga siya ng maluwag. Habang nagaganap ang buong kaguluhan, nakakuha ng pagkakataon si Yuri na maabot ang halimaw. Iwinasiwas niya ang kanyang side, umaasang makatama ng critical hit, ngunit tumalbog ang kanyang atake, at dito nila nalaman na may strengthening skill ang halimaw. Napilitang umatras si Yuri bago siya madurog sa pagitan ng malalaking galamay ng halimaw. Kinumusta siya ni Ray, at tiniyak niyang ayos lang siya. Gayunpaman, nakita ng dalawa na may kakaiba sa buong pangyayari. Karaniwan, ang mga tentacle monster ay laging may mababang depensa, at ito ang unang beses na makakakita si Ray ng isa na may strengthening skill. Bukod sa listahan ng mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid ng halimaw ay ang pagiging nasa labas nito ng kanyang silid. Lingid sa kanyang kaalaman, malaki ang papel ni Kronos sa lahat ng nangyayari sa kanyang harapan. Gayunpaman, sinusugod sila ng halimaw ng may matinding galit kaya wala silang oras para mag-isip kung ano ang gagawin. Habang nakakulong siya sa kanyang protective barrier, naniniwala si Aya na kasalanan niya ang kinakaharap ng dalawa. Napagtanto niyang naging masyado siyang passive dahil palagi siyang umaasa kay Ray para ayusin ang mga bagay. Nagsimula siyang mag-isip ng mabuti ng isang bagay na maaari niyang gawin para makatulong sa sitwasyon. Di nagtagal, nagkaroon ng malaking problema sina Yuri at Ray dahil halos maubusan na sila ng mana, dahil sa dami ng laban na kanilang pinagdaanan. Susuko na sana si Ray sa sitwasyon nang bigla siyang may naalala. Sumigaw siya kay Aya, sinasabing tamaan sila ng kanyang mana fusion. Nagulat si Aya nang marinig ito, at ganoon din si Yuri na iniisip na walang kwenta ang skill dahil malakas itong kumonsumo ng mana. Naiintindihan ni Ray kung bakit nila iniisip ito dahil itinuturing ding walang kwenta ang skill sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit dahil sa isang tiyak na mage, natuklasan ang halaga ng skill kalaunan. Ang nasabing mage ay walang iba kundi si Aya mismo dahil siya ang nakatuklas nito bago ang regression. Naguguluhan din si Aya tungkol sa skill dahil hindi pa niya ito nagagamit dati. Ngunit dahil si Ray ang humihiling sa kanya na gawin ito, handa siya. Sakto namang pinakawalan ni Aya ang kanyang skill at tinamaan ang dalawa ayon sa plano. Sa gulat ni Yuri, napansin niyang nagsisimula ng bumalik ang kanyang mana, pero ngumiti lang si Ray dahil alam niya ang esensya ng skill. Lumalabas na may epekto ang mana fusion na nagbabahagi ng mana ng gumagamit, pero isa itong skill na tanging isang mage na may malaking mana lang ang makakabisado. Tuwang-tuwa si Aya nang makita niya ito, pero bigla niyang napagtanto na hindi sapat ang dami ng mana na ibinabahagi niya.
Doon niya napagtanto na limitado ang pagbabahagi niya ng mana dahil sa mana barrier na kanyang inactivate. Para matulungan ng maayos ang team, binitiwan niya ang kanyang mana barrier na nagbigay ng pagkakataon sa halimaw na mahigpit siyang hawakan. Gayunpaman, nagawang ilabas ni Aya ang lahat ng kanyang mana para magamit ng dalawa. Nang matapos niya itong gawin, mahina niyang sinabi sa dalawa na sila na ang bahala sa natitira. Dahil sa sakripisyo ng kanilang kasama, lalong naging determinado ang dalawa na talunin ang halimaw anuman ang mangyari. Sumugod ang dalawa sa halimaw, handang pagpirapirasuhin ito para mailigtas si Aya. Dahil naibalik na ang kanilang mana, may kakayahan na silang lampasan ang depensa ng halimaw gamit ang kanilang enhancement skill. Sinimulan nilang puksain ang mga halimaw sa kaliwat kanan, at hinimok ni Rey si Yuri na panatilihin ang momentum para mailigtas nila si Aya. Nagkaroon ng pagkakataon si Rey na puntahan si Aya, pero isang hakbang na nauuna sa kanila ang halimaw. Agad na inilipat ng halimaw ang posisyon ni Aya, na lalong nagpahirap sa kanila. Madaling napagtanto ni Rey na sa takbo ng mga pangyayari, hindi nila malalapitan si Aya. Gayunpaman, siniguro ni Yuri sa kanya na gagawa siya ng daan para sa kanya. Ginamit ni Yuri ang kanyang pangunahing skill para maglabas ng napakalakas na aura, na lumikha ng hagdan para akyatin ni Rey para maabot niya si Aya. Nagpapasalamat si Rey sa tulong, at sumugod siya patungo kay Aya gamit ang hagdan. Sinubukan ng halimaw na harangan ang kanyang daan gamit ang ilan sa mga galamay nito, pero madali itong pinutol ni Rey ng buong bagsik. Sa sobrang bilis at determinasyon, narating niya si Aya, at pinakawalan niya ito mula sa pagkakahawak ng halimaw. Nakarating si Rey sa lupa, at tiningnan niya si Aya para siguraduhing maayos lang siya. Idinilat ni Aya ang kanyang mga mata at mumiti, sinasabing kasing galing pa rin ni Rey tulad ng dati. Lumapit naman si Yuri, sinasabi kay Aya na siya talaga ang nagligtas sa kanila gamit ang kanyang skill. Inamin ni Yuri na matapang pala talaga si Aya. Kahit na nailigtas na nila si Aya, nananatili pa rin ang pangunahing misyon na talunin ang halimaw. Sumugod sina Rey at Yuri sa halimaw, pero lalo pang humirap ang sitwasyon dahil muli nitong pinatutubo ang mga galamay. Napagtanto ni Yuri na nasa mahirap silang sitwasyon, at tinanong niya si Rey kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Rey kay Yuri na ipaubayan na sa kanya ang lahat, at kahit na nag-aalinlangan, pumayag siyang gawin niya ang gusto niya. Sumugod si Rey patungo sa halimaw, sinisigurado kay Yuri na tatapusin niya ito. Nagulat si Yuri nang mapansin niyang tumatakbo si Rey patungo sa halimaw ng walang dalang armas. Nang malapit nang maabot ni Rey ang pangunahing katawan ng halimaw, muli itong nagpatubo ng isa sa mga galamay para harangan ang kanyang daan. Ginamit ni Rey ang overclock power, umaasang madoble ang kanyang lakas bago gamitin ang Abyss Flame. Binalot ng madilim na aura ang buong katawan niya habang nagpapakawala siya ng malakas na apoy sa halimaw, na sa huli pumunit sa ulo nito. Bumagsak ang halimaw sa lupa, at ikinagulat ito ni Kronos na hindi inaasahang matatalo ang Grim Reaper. Gayunpaman, determinado siyang siguraduhin na hindi makakalabas ng buhay si Rey at ang kanyang mga kaibigan. Nagdiriwang pa rin ang team sa kanilang panalo nang may lumabas na maitim na likido mula sa katawan ng natalong halimaw at dumiretso kay Aya. Muntik na siyang matusok nito pero nagawang mailayo siya ni Rey sa tamang oras. Napansin ni Rey na lalong lumalakas ang likido at sinigawan niya ang mga babae na tumakbo na. Habang tumatakbo sila papunta sa labasan, umaasa si Rey na hindi sila mamamatay dahil napigilan na nila ang pagguho ng dungsyon. Nang malapit na sila sa labasan, naabutan sila ng likido. Malapit nang lamunin ang tatlo nang may pumalibot sa kanilang gintong kalasag, at isang mahigpit na boses ang nagsabi sa kanilang tumabi. Lumingon ang team para tingnan ang kanilang tagapagligtas, na walang iba kundi ang makapangyarihang si Oikawa Hikaru. Nagulat ang mga babae nang magpakilala si Oikawa dahil nabanggit ni Rey ang pangalan niya bago sila pumasok sa dungsyon. Inamin ni Rey na siya nga ang taong gusto niyang hinga ng tulong. Sa madaling salita, mas malakas si Oikawa sa kanilang lahat dahil isa siyang La-rank mage sa kasalukuyan. Bukod dito, kilala siya bilang Yellow King bago ang regression ni Rey. Alam ni Rey na tapos na sana sila kung hindi dumating si Oikawa sa tamang oras para protektahan sila ng kanyang barrier magic. Kumindat si Oikawa sa kanila, sinasabing natutuwa siyang nakarating siya sa tamang oras para iligtas sila. Nabanggit ni Oikawa na nasa ibang dungsyon siya, na isang hiling mula sa bansa. Gayunpaman, kinontak siya ng isang tao na walang iba kundi si Hinata. Pagkatapos ay ginulat ni Oikawa si Rey nang sabihin niyang kilala niya ito dahil kapatid siya ni Kai. Siniguro ni Oikawa kay Rey na wala siyang dapat ipag-alala dahil interesado lang siya sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Rey nang marinig ito, at sa wakas ay nagpasalamat siya kay Oikawa sa tulong. Hindi ito itinuring ni Oikawa na isang seryosong bagay, at sinabi niya kay Rey na kahanga-hanga ang ginawa niyang pagtalo sa boss ng dungsyon. Sakto namang nahulog ang mana stone mula sa natalong halimaw, at nagulat si Oikawa sa kung gaano kalaki ang bato. Naisip ni Oikawa na napakalakas ng dungsyon boss, at inihagis niya ang mana stone kay Rey, na halos hindi ito nasalo bago mahulog. Binati ni Oikawa si Rey, sinasabing inaasahan niya ang mas marami pang galing sa kanya. Pagkasabi nito, lumabas si Oikawa sa dungsyon at sumunod ang team.
Pagpasok nila sa gusali ng asosasyon, nabanggit ni Yuri na isang interesanteng tao si Oikawa at sumang-ayon si Rei sa kanya. Nagulat si Hinata nang makita niyang dumarating ang team at nagsimula siyang sumigaw, tinatanong kung ayos lang sila. Nag-aalala si Hinata sa team dahil masyado silang natagalan sa loob ng dungsyon. Pinagalitan ni Hinata si Rei dahil dumiretso siya sa dungsyon pagkatapos magpasa ng kanyang application form kahit na mas delikado ang dungsyon na yon kaysa sa iba. Tinanong sila ni Hinata tungkol sa kanilang progreso sa dungsyon, inaasahang nasa entrance level pa lang sila. Halos atakihin sa utak si Hinata at ang kanyang mga kasama nang banggitin ni Rei na nasakop na nila ang buong dungsyon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata at tainga, kaya nagsigawan sila na parang mga baliw. Mabilis na kumalat ang impormasyon tungkol sa pagkakasakop sa Ikebukuro dungsyon. Nagsimulang magkagulo ang mga guild para subukang maabot ang taong sumakop sa dungsyon. Habang kinakausap ang press, sinabi ni Aya na sa wakas ay may sapat na siyang pera para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang kapatid, at bukod pa rito, nagpasalamat siya kay Rei para sa magandang pagkakataon. Galit na galit si Isoyama at ang mga miyembro ng kanyang party nang makita ito, pero gusto pa ring maniwala ni Isoyama na nandadaya si Aya. Ganoon din ang naramdaman ni Kai, na galit dahil si Rei ang nakasakop sa dungsyon. Kumalat kahit saan ang balita tungkol sa pananakop ni Rei sa dungsyon, lalo na't kilala siya bilang colorless noon. Nagkagulo ang mga group chat sa pagtatawagan ng mga magkakaibigan na nagmumungkahing magsorry silang lahat dahil sa panlalait kay Rei. Habang pinag-uusapan ng lahat kung gaano kagaling si Rei, iniisip niya kung paano pa siya lalakas dahil nasakop lang niya ang dungsyon salamat sa tulong na nakuha niya mula sa iba. 3 araw ang lumipas, pumunta si Rei sa asosasyon dahil ipinatawag siya ni Hinata na may kailangan daw siyang marinig. Nagulat si Rei at ang mga babae nang sabihin ni Hinata na nakatanggap sila ng request na sakupin ang isang partikular na dungsyon. Hindi makapaniwala si Aya dahil kararating lang nila bilang rank mages, at sinabi ni Hinata na posible ito dahil sa kanilang huling tagumpay. Karaniwan, ang mga mage mismo ang humihiling ng dungsyon exploration, pero ang pag-aalok ng formal na request ay isang bagay na pinapayagan lang ng asosasyon sa ilang mage. Ngumiti si Aya, sinasabi kay Rei na lahat ay umaasa sa kanya, pero hindi sumang-ayon si Rei, sinasabing kailangan ang buong party. Tinanong ni Rei si Hinata kung sino ang gumawa ng request, pero sinabi niya kay Rei na hindi niya masagot dahil sinabi ng mga nakatataas na ilihim ito. Gaya ng inaasahan, gusto ni Yuri na tanggapin nila ang misyon dahil mukha itong masaya. Napilitan si Rei na tanggapin dahil ginawa ito sa pamamagitan ng asosasyon, kaya hindi dapat ito kahina-hinala. Sakto namang nabanggit ni Hinata na isang rank mage ang sasama sa kanila sa misyon. Kinabukasan, pumunta ang party sa lokasyon kung saan nila makikilala ang nasabing rank mage. Nagtataka si Aya kung sino kaya ang taong iyon. Ilang sandali, nakita nila ang tao, at sa kanilang pagkagulat, si Oikawa pala ito. Pagpasok nila sa dungsyon, nabanggit ni Rei na hindi niya akalaing si Oikawa ang mag-escort sa kanila, at mumiti si Oikawa, sinabing alam na niya pero gusto niyang gawin itong sorpresa. Nabanggit din ni Oikawa na inaabangan niya ang misyon, dahil nanonood din sa kanila ang buong mundo. Humanga si Aya sa pagiging kampante ni Oikawa, at sumang-ayon si Rei sa kanya, pero ipinaalala na rank mage pa rin ang lalaki kahit ganoon. Tinanong ni Rei si Oikawa kung totoo bang mayroong isang mapanlinlang na mekanismo sa loob ng dungsyon, at sumagot si Oikawa nang lumalabas na bumalik ang scout team na may ulat na mayroong pader ng apoy na humaharang sa daan. Nagtataka si Rei tungkol dito, at tinanong niya kung paano nila ito haharapin. Ipinaalala ni Oikawa sa kanila na mayroon siyang barrier skill, at hanggat kasama nila siya, walang kwenta ang firewall. Napansin ni Rei na sobrang kumpiyansa ng lalaki, at iniisip niya kung sa tingin ba nito ay magiging madali lang ang dungsyon. Para bang naririnig ni Oikawa ang kanyang iniisip, sinabi niya kay Rei na makikita niya kung gaano siya kagaling kapag nakita niya na siyang kumilos dahil siya ang bubuhat sa buong team. Bigla na lang, isang grupo ng mga halimaw ang lumitaw, at sinabihan ni Rei ang kanyang team na maghanda sa pakikipaglaban. Interesado rin siyang makita kung gaano talaga kalakas ang isang rank mage. Bigla, nakita niya si Oikawa na nakaupo sa sulok na may bakas ng takot sa buong mukha. Sinabi ni Oikawa sa tatlo na sila na ang humarap sa mga halimaw dahil hindi siya masyadong pamilyar sa uri ng mga halimaw na kasalukuyan nilang kinakalaban. Ipinaalala ni Aya kay Oikawa ang sinabi niya tungkol sa pagiging bida, pero sinabi lang ni Rei sa kanyang team na harapin ang halimaw at kalimutan na ang duwag. Pumwesto ang tatlo at nagsimula silang magpakawala ng mga long-range attack sa mga paparating na halimaw. May kumpiyansang sinugod ni Yuri ang mga halimaw, sinasabing wala lang ang mga ito kumpara sa mga halimaw na nakalaban nila noon. Pinabagsak ni Aya at Yuri ang karamihan sa mga halimaw, at tinapos ni Rei ang natitira gamit ang kanyang fire lance. Namangha si Oikawa nang makita niya ito. At pagkatapos matalo ang mga halimaw, masayang nagdiwang si Aya kasama si Rei. Sa wakas ay tumayo si Oikawa mula sa kanyang pinagtataguan, sinasabing ayaw niya sa mga insekto, at nagpapasalamat siya na iniligtas nila ang kanyang buhay.
Bigla, may mga lobo na lumitaw mula sa likuran at sumugod kay Oikawa, pero nagseryoso siya at ikinulong sila sa isang parisukat na kahon na sa huli madaling pumatay sa kanila. Nagulat si Rei at ang kanyang team nang makita ito, at tinanong ni Rei si Oikawa kung anong uri ng skill ang ginamit niya. Binanggit ni Oikawa na ang skill ay tinatawag na square box, at isa ito sa kanyang mga barrier skill. Gayunpaman, hindi magagamit ang skill laban sa malaking kalaban. Lubos na namangha si Rei dahil narinig na niya ito dati, pero ito ang unang beses na masasaksihan niya ito. Nang maasikaso na ang mga halimaw, iminungkahi ni Oikawa na magpatuloy na sila sa paglalakad. Habang naglalakad si Rei sa likuran niya, lubos siyang humahanga kay Oikawa dahil siya ang larawan ng kung ano dapat ang isang srang. Maya-maya, nakarating sila sa pader ng apoy, at ito ay tulad ng nasa ulat. Ang tindi ng apoy ay mararamdaman kahit ilang metro ang layo nang hindi man lang lumalapit. Sakto namang humakbang si Oikawa, at gumawa siya ng daan sa gitna ng apoy gamit ang kanyang barrier magic. Masayang naglakad ang team sa daanan, at di nagtagal ay nakahanap sila ng isa pang butas, na patungo sa silid ng boss. Dahil handa na silang lahat, iminungkahi ni Rei na pumasok na sila sa silid ng boss. Sa kaloob-looban, naghihintay si Oikawa na makita kung ano ang kayang gawin ni Rei dahil gusto niyang malaman kung siya ay isang impostor o kung siya ay totoo. Pagpasok nila sa silid, nagreklamo si Rei kung gaano kainit, na malinaw na nagpapahiwatig ng lakas ng kalaban na kanilang haharapin. Sa wakas ay lumabas ang boss, at lumalabas na ito ay isang level 68 flame garment. Ang itsura pa lang ng boss ay nagdulot na ng panginilabot kay Rei. Nataranta si Rei habang naglalakad ang halimaw papalapit sa kanila, at sinabihan niya ang team na maglagay ng mana barrier. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Oikawa na hindi na kailangan iyon. Nagpakawala ang halimaw ng hiningang apoy sa kanila, pero madali itong naharangan ni Oikawa gamit ang kanyang barrier magic. Ito ay lubos na ikinamangha ni Rei, at sinabi ni Oikawa kay Rei na siya na ang bahala sa depensa, habang sila ang bahala sa opensa. Tinanggap ni Rei ang utos, pero saglit siyang nag-isip kung ano ang gagawin. Naisip niya na maaaring bumigay ang barrier anumang oras kung matamaan ito ng malakas. Naisip ni Rei na gamitin ang kanyang Abyss Flame, pero mabilis niyang binitiwan ang ideya dahil medyo mabilis ang halimaw. At bukod pa rito, isa itong boss level na halimaw. Dahil mataas ang paggamit ng mana para sa Abyss Flame, naisip ni Rei na kailangan niyang talunin ang halimaw sa ibang paraan. Pinangunahan ni Rei ang pagsugod habang sinasabihan sina Yuri at Aya na humanap ng pagkakataong umatake. Habang papalapit siya sa halimaw, inactivate ni Rei ang kanyang body enhancement at lumundag patungo rito. Nilinlang ni Rei ang halimaw na isipin na aatakehin niya ito ng direkta, pero umikot si Rei sa likuran nito bago magpakawala ng isang critical hit. Sumuporta rin sina Yuri at Aya mula sa likuran habang nagpapakawala sila ng kanilang mga long-range attack sa boss monster. Kahit sa pinagsamang atake, nananatiling mabilis ang halimaw, at kinumpirma lang nito ang takot ni Rei na medyo malakas ang halimaw. Naisip ni Rei na malalagay sila sa dehado kung magtatagal ang laban ng higit sa inaasahan. Pinagpapawisan na si Rei dahil sa matinding init, at napagtanto niyang pinakamahalaga na matalo ang halimaw ng mabilis. Samantala, nanonood si Oikawa mula sa likuran, naghihintay na makita kung ano ang gagawin ni Rei ngayong nasa gitna siya ng isang mahirap na sitwasyon. Sakto namang sinabi ni Rei kina Yuri at Aya na simulang itutok ang kanilang mga atake sa paa ng halimaw sa halip na sa katawan nito. Masayang tinanggap ni Yuri at Aya ang kanyang plano, at agad nilang ipinadala ang kanilang mga atake sa paa ng halimaw. Dinala pa ito ni Aya sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagtama sa halimaw ng isang skill na tinatawag na Stone Bullet. Napilitan nitong magtalon-talon ang halimaw, pero naisip ni Rei na gaano man ito kabilis, imposibleng maiwasan nito ang mga atake habang nasa ere. Lumundag si Rei patungo sa halimaw, at nang malapit na siya rito, binalot niya ng yelo ang kanyang talim na ikinamangha ni Oikawa. Dahil hindi makagalaw ng malaya ang halimaw sa ere, nagpakawala si Rei ng isang critical hit na nagpabagsak dito sa lupa, na tuluyang tumalo rito. Gaya ng dati, lumapit sa kanya ang mga babae para batiin siya, pero sinabi niya sa kanila na lahat ng iyon ay dahil sa kanila. Humanga si Oikawa sa teamwork na nakita niya, at napagtanto niyang si Rei ay tulad niya ng nasa ulat. Gayunpaman, nakikita ni Oikawa na itinatago pa rin ni Rei ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sakto namang iminungkahi ni Rei na bumalik na sila sa asosasyon para gawin ang kanilang mga ulat, pero sinabi ni Oikawa na maghintay muna. Inilabas ni Oikawa ang square box at sinabi kay Rei na gusto niya itong subukan. Sinabi ni Oikawa kay Rei na maaaring gamitin ang kahon para manghuli ng mga halimaw, pero sa parehong oras, maaari rin itong gamitin bilang paraan ng pagsasanay. Nagpakatotoo si Oikawa, sinasabi kay Rei na gusto niyang makita ang tunay nitong kapangyarihan. Dahil dito, gusto ni Oikawa na talunin ni Rei ang mga halimaw na nakakulong sa loob ng kahon. Tiniyak niya sa kanya na muli niyang ikukulong ang mga halimaw kung magiging delikado, pero nasa kanya kung sasabihin niyang gawin ito o hindi. Sa wakas ay napagtanto ni Rei kung bakit sumunod si Oikawa sa kanila. At kahit hindi pa niya alam ang tunay nitong motibo, hindi maaaring palampasin ni Rei ang pagkakataong magkaroon ng mas maraming karanasan.
Tinanggap ni Rei ang hiling ni Oikawa at binuksan ni Oikawa ang selyo ng square box. Sakto namang isang nakakatakot na itim na anino ang lumabas mula sa kahon. Lumalabas na ang halimaw na naninirahan sa kahon ay isa na nagbabago ng itsura depende sa takot ng kalaban nito. Excited si Oikawa na makita kung anong itsura ang makikita niya, at gaya ng inaasahan, ang pinakamalaking takot ni Rei, si Kronos, ay dahan-dahang lumabas mula sa kahon. Nagulat si Oikawa nang makita ito dahil ito ang unang pagkakataon na makakakita siya ng ganoong halimaw. Habang excited si Oikawa sa buong bagong karanasan, si Rei naman ay natataranta. Nagtataka sina Yuri at Aya kung bakit ang itim na anino ay biglang naging anyong tao, at sa itsura nito, malinaw nilang nakikita na hindi ito isang normal na halimaw. Kasabay nito, iniisip ni Oikawa kung anong uri ng halimaw ang tinititigan niya, at kung nakalaban na ba ni Rei ang halimaw na ito noon. Si Rei naman, nagulat na kahit hindi niya kaharap ang totoong Kronos, nararamdaman pa rin niya ang napakalakas na aura na nagmumula rito. Isinantabi ni Rei ang kanyang takot, at sinugod niya ang halimaw na may intensyong magpakawala ng unang tama. Pero inilabas ni Kronos ang kanyang mahabang pulang espada at hinarang ang atake. Kahit na nasangga ang kanyang atake, hindi natakot si Rei at ito ay nagbigay sigla sa kanya. Bago makapagpakawala ng ganting atake si Kronos, lumundag siya paatras para umiwas. Bigla, napansin niyang nag-iba ang kulay ng mga mata ni Kronos. Sa huling segundo, umiwas si Rei at mula sa kung saan, isang mapanirang shockwave attack ang tumama sa likuran niya. Ikinagulat ito ng tatlong nanonood sa laban dahil hindi man lang nila alam kung kailan pinakawalan ni Kronos ang atake. Kahit na ito ay isang hindi nakikitang atake, humanga si Oikawa sa katotohanang naiwasan ito ni Rei. Lingid sa kanilang kaalaman, naiwasan lang ito ni Rei dahil nakaharap na niya si Kronos bago ang kanyang regression. Gumawa si Rei ng isang ice spear at sumugod siya patungo kay Kronos. Pero habang papalapit siya, nakita niyang nakangiti sa kanya si Kronos. Nakagambala ito sa kanya na nagbigay ng pagkakataon kay Kronos na suntukin siya papalayo. Sumigaw si Aya sa takot sa pag-aakalang tapos na si Rei, pero sa kabutihang palad, nakayanan niya ang tama. Nagsimulang mag-alala si Rei dahil hindi niya inaasahan na mapapawalang bisa ni Kronos ang kanyang atake ng ganoon kadali. Sinabi ni Aya kay Oikawa na nagiging delikado na ang buong sitwasyon at sumang-ayon siya. Nagpasya si Oikawa na ibalik ang anino sa kahon at iniunat niya ang kanyang kamay para i-activate ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang gulat, napansin niyang may mali. Napansin din ni Yuri na nag-aalala si Oikawa at walang nangyayari. Hinimok niya itong bawiin agad ang kahon, at sumagot si Oikawa na sinusubukan niya, pero lumalaban sa kanya ang anino. Dito nila napagtanto na maaaring may nakalabas na isang bagay na higit sa kanilang kapangyarihan. Kahit si Oikawa ay nagulat dahil hindi pa nangyari yon sa kahon noon. Dahil mukhang hindi na makontrol ang halimaw, nagpasya sina Yuri at Aya na makialam. Sumugod sila patungo sa halimaw bago pa man sila mapigilan ni Rei. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga atake. Pero madali itong nasangga ni Kronos at ipinadala silang lumilipad gamit ang isang malakas na ganting atake. Bumagsak ang dalawa sa lupa na nag-iwan ng malaking pagsabog. Nanood si Rei nang may takot habang sinusubukang tingnan kung buhay pa ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Oikawa sa nangyari. Sinabi niya kay Rei na ayusin niya ang lahat at inactivate niya ang kanyang barrier magic para pigilan si Kronos. Ang kumpiyansa ni Oikawa ay agad na nawasak nang magbigay si Kronos ng isang masamang ngiti bago wasakin ang pagpipigil sa kanyang katawan. Kinabahan si Rei dahil hindi nila inaasahan na makakawala si Kronos sa barrier magic ni Oikawa. Inamin ni Oikawa na nasa panganib sila, at kung hindi mag-ingat, mauubos lang sila. Sandaling sinuri ni Rei ang sitwasyon, at napagtanto niyang gumagamit ang peking Kronos ng isang uri ng kakaibang skill. Napagtanto niya na muling nililikha ng halimaw ang itsura at mga skill ni Kronos mula sa kanyang alaala. Agad na pumasok sa isip niya ang solusyon sa lahat, at sinabihan niya si Oikawa na umatras. Naalala ni Rei na sa kanyang nakaraang buhay, tumatakas siya mula kay Kronos. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, mananatili lang siyang walang magawa kung hindi siya kikilos. Lumundag ng malaki si Rei patungo sa halimaw dahil napagtanto niya na nagbago ang anyo ng halimaw dahil sa kakaibang skill. Nang papalapit na siya sa halimaw, iwinasiwas ng halimaw ang espada nito ng malakas kay Rei, pero naiwasan niya ito. Nagkaroon ng pagkakataon si Rei na lumapit para hawakan ang halimaw. Nang magawa niya ito, ginamit niya ang skill drain na nagpakawala ng malakas na enerhiya. Gayunpaman, gumana ang plano ni Rei at naging abo ang halimaw, senyales ng pagkatalo nito. Naiwang tulala si Oikawa habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Tinatanong ang sarili kung anong klaseng skill ang nakita niyang ginamit ni Rei. Dito na niya tuluyang sinimulang questionin kung sino ba talaga si Rei. Makalipas ang 3 araw, nagkita sina Yuri at Oikawa sa isang kakaibang gusali, at habang naglalakad sila sa pasilyo, pinag-usapan nila ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Sinabi ni Yuri kay Oikawa na dapat siyang maging masaya dahil pinatawad pa siya ni Rei sa nangyari. Sumang-ayon si Oikawa kay Yuri, ngunit ipinaalam niya kay Yuri na mas kahanga-hanga si Rei kaysa sa aktwal niyang iniulat. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking pinto,
at sa loob ng maluwang na silid ay nakaupo ang Blue King, si Hojo Itsuki. Yumuko ang dalawa sa kanya bilang paggalang at hinikayat niya silang huwag maging formal. Tila matagal nang wala si Hojo at nag-explore ng mga dungsyon sa ibang bansa. Nagulat si Oikawa na napakaraming gawain ang tinatanggap ni Hojo at sinabi sa kanya ni Hojo na laging mapaghanap ang mga nakatataas sa asosasyon at wala siyang magawa kundi gawin ito dahil kailangang may gumawa. Pagkatapos ay binanggit ni Yuri kung bakit ipinatawag din si Hojo na nangangahulugang ang dungsyon na pinuntahan niya ay kasing delikado ng Ikebukuro dungsyon. Humanga si Yuri na kinailangang harapin ni Hojo ang ganoong klaseng dungsyon sa 1-0 iba't ibang lokasyon na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hojo na dumako na sila sa pangunahing pakay ng araw na yon. Sinabi niya sa dalawa na gusto niyang marinig ang iba pang bagay tungkol kay Rei. Sumang-ayon ang dalawa dito at ilang sandali lang na ikwento na nila ang lahat ng kaya nilang sabihin tungkol kay Rei. Humanga si Hojo at sumang-ayon si Oikawa sa kanya, sinasabing napakalakas ni Rei. At sa takbo ng mga bagay, baka mas malakas pa siya kaysa sa kanya na isang rank mage. Nagulat si Hojo na hindi lang magaling sa labanan si Rei, kundi mayroon din siyang skill na kayang magnakaw ng skill ng iba. Lingid sa kaalaman ni Hojo at Oikawa, marami pang sasabihin si Yuri, ngunit itinatago niya ito dahil baka mabigla lang sila. Inamin ni Hojo na sa lahat ng narinig niya, nakuha ni Rei ang kanyang interes, at bago sila umalis, humingi siya ng pabor sa kanila. Kalaunan, naglalakad sina Rei at Aya malapit sa reception sa gusali ng asosasyon nang biglang tinawag ni Hinata ang pangalan ni Rei. Nagmamadaling lumapit si Rei, tinatanong kung ano ang problema. Malungkot ang itsura ni Hinata habang sinasabi kay Rei na wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Rei para maranasan ang sasabihin niya. Tinanong siya ni Rei kung ano ang problema, at sinabi ni Hinata na ipinatawag siya ng Blue King dahil gusto siyang makita nito ng personal. Hindi nagtagal, pumunta si Rei sa palasyo ni Hojo para makipagkita sa kanya. Namangha si Rei sa sandaling masilayan niya si Hojo, ang Blue King. Sa dati niyang buhay, kilala si Hojo bilang ang tunay na Color King sa lahat ng mga hari. Tila, hinangaan din ni Rei si Hojo dahil malakas ito at sinisiguro niyang protektahan ang mahihina. Laging naakit si Rei sa kanyang mga salita, kaya naman hinangad niyang maging isang dakilang tao tulad niya. Gayunpaman, may masamang nangyari noon dahil naipit si Hojo sa pagguho ng isang dungsyon at napatay siya sa laban. Nangyari ito dahil isinakripisyo niya ang sarili bilang panangga para protektahan ang mga sibilyan habang lumilikas. Bilang kapalit, naging bayani siya na namatay para iligtas ang maraming buhay. Ngunit ngayon sa kasalukuyang timeline, nagtataka si Rei kung ano ang maaaring gusto ni Hojo sa kanya. Nag-isip pa rin si Rei tungkol dito nang lumitaw si Yuri sa silid, na ikinagulat niya dahil nandoon din si Oikawa. Sinabi ni Hojo kay Rei na ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya. Inihayag niya na sina Oikawa at Yuri ay mga scout na responsable sa paghahanap ng mga talentadong tao mula sa buong mundo. Sa madaling salita, miyembro sila ng Apostles of the Holy Staff. Nagulat si Rei nang marinig ito dahil narinig na niya ang pangalang iyon dati. Sinabi sa kanya ni Aya na ito ay isang piling grupo sa ilalim ng direktang utos mismo ng Blue King. Pagkatapos ay umamin si Hojo, inihayag na siya ang humiling kay Rei na talunin ang dungsyon. Dagdag pa rito, siya rin ang nag-utos kay Oikawa na sundan siya. Sa wakas ay napagtanto ni Rei na gusto nilang makita ang kanyang tunay na lakas, kaya naman pinakiusapan siyang labanan ang halimaw. Inamin din ni Yuri na sumali siya sa party ni Rei dahil mukhang masaya ito. Nagpakatotoo si Hojo, sinasabi kay Rei na interesado siya dito at gusto niyang sumali si Rei sa kanila. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Rei na gusto muna niyang makita ang kanyang pagkatao dahil marami pa ring nakatago pagdating sa mga mage na may maraming kulay. Tinanong ni Hojo si Rei kung ano ang gusto nito. Nag-isip muna sandali si Rei bago sumagot, at sinabi niya kay Hojo na gusto niyang maging mas malakas kaysa kaninuman. Tinanong siya ni Hojo kung sinusubukan niyang maging pinakamalakas na mage at maging hari ng isang kulay na hihigit sa kanya bilang isang tao. Bago sumagot, nag-isip muna si Rei ng isang minuto, at may pananabik, ibinigay niya ang kanyang sagot. Sinasabi kay Hojo na gusto niyang maging mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi ni Hojo na natuwa siya sa sagot nito, at dahil dito, tinanong niya si Rei kung gusto niyang sumali sa Apostles of the Holy Staff. Nagulat sina Rei at Aya nang marinig ang alok ni Hojo, at idinagdag ni Hojo na sigurado siyang magiging mahusay si Rei kasama ng mga may kakayahang tao. Matapos tanggapin ang alok, sinabihan ni Oikawa si Rei na sumunod sa kanya, at di nagtagal, nakarating sila sa isang silid na puno ng mga piling mage sa ilalim ng utos ni Hojo, ang Apostles of the Holy Staff. Isa sa mga miyembro, si Kurahashi, ang unang nagsalita, binanggit ang kanyang pagkadismaya dahil bata pa si Rei. Napilitan ng iba sa silid na ipaalala sa kanya na magkasing edad lang sila ni Rei, at ganito lang siya kumilos kapag nasasabi. Sinabihan ni Oikawa si Rei na umupo para maipaliwanag niya sa lahat ang hiling mula kay Hojo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Oikawa sa grupo na ang kanilang misyon ay talunin ang dalawang dungsyon, at parehong high-level na dungsyon na may rekomendadong level na higit sa 65.
Para magawa ito, hahatiin nila ang kanilang sarili sa dalawang team para sabay na harapin ang dalawang dungsyon. Binanggit ni Oikawa na ang mga pupunta sa Makuhari Dungsyon ay siya mismo, sina Yashiro, Shiroi, at Azuma. Sa kabilang banda, si Rei at ang kanyang party ay pupunta sa Tama Dungsyon, ngunit sasamahan sila ni Kurahashi. Nagwala si Kurahashi nang marinig ito, hinihiling na malaman kung bakit siya isinama kay Rei at sa kanyang grupo. Inasar siya ni Yuri, tinanong kung hindi ba siya masaya dito, at sumagot si Kurahashi na hindi. Sinabi ni Oikawa kay Kurahashi na wala siyang dapat ipag-alala dahil sapat ang kakayahan ni Rei, at bukod pa rito, mayroon siyang 3 kulay ng mana. Hindi sumang-ayon si Kurahashi na ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mana ay nangangahulugang sapat na ang lakas ng isang tao, dahil ganoon din ang kapatid ni Rei na si Kai. Nagulat si Rei nang marinig ang pangalan ni Kai, at inihayag ni Kurahashi na miyembro si Kai ng Apostles of the Holy Staff. Idinagdag niya na kahit tawagin nilang Purple King si Kai, wala pa rin itong binatbat kumpara sa kanila. Naalala ni Rei na ganito rin ang sinabi ni Yuri tungkol kay Kai, at nagpapahiwatig ito kay Rei na ganito na ang tingin ng mga tao kay Kai ngayon. Nagpatuloy sa pagdadaldal si Kurahashi, pinag-uusapan kung paanong ang maraming kulay ay hindi nangangahulugang malakas ang isang tao. Dagdag pa rito, naniniwala siyang si Oikawa ang tumulong kay Rei na tapusin ang Ikebukuro Dungsyon. Sa esensya, sinasabi ni Kurahashi na mahina si Rei. Nag-init ang ulo ni Aya at sinabihan si Kurahashi na mali siya dahil hindi mahina si Rei. Binanggit niya na may karapatan lang si Kurahashi na husgahan siya kapag nakita na nito mismo kung ano ang kayang gawin ni Rei. Dahil sa sigaw ni Aya, sa wakas ay bumigay si Kurahashi, at pumayag siyang sumali sa party ni Rei para talunin ang dungsyon. Dahil lahat ay sumang-ayon, sinabi ni Oikawa sa kanila na susundin nila ang parehong plano. Ipinapaalam niya kay Kurahashi na masasaksihan niya mismo ang kapangyarihan ni Rei. Iniisip pa rin ni Kurahashi na pinupuri lang ni Oikawa si Rei, at hinimok niya itong itigil na ang pagbibigay diin dito. Habang naghahanda sila sa misyon, alam ni Rei na mahalagang maipakita niya ang kanyang lakas. Ngunit kasabay nito, kailangan niya ng mas maraming kasama kapag handa na siyang harapin si Kronos. At kahit na masakit at mapanlait ang mga salita ni Kurahashi, kailangan pa rin niya ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Tama Dungsyon, at sa isang iglap, isang kawan ng mga halimaw ang lumapit sa kanila. Sinusubukan pa ni Rei na sabihin sa team na kailangan nilang magtulungan ng sumingit si Kurahashi, sinasabing nakaka-stress ang pagtutulungan. Nang hindi kumukonsulta sa iba, lumundag si Kurahashi papunta sa mga halimaw na may malakas na suntok na may apoy. Isang suntok lang niya ay nabasag ang lupa at nagpakawala ng malakas na shockwave na halos magpatalsik kay Aya. Sa isang atake lang, pinuksa ni Kurahashi ang kawan ng mga halimaw at inasar niya si Rei, sinasabing sigurado siyang hindi nito kayang gawin ang ginawa niya. Tulad ng dati, lumundag ulit si Kurahashi, sinasabi sa team na mag-isa lang niyang tatalunin ang dungsyon. Pagkatapos ay lumingon si Rei sa mga babae, ipinaalam sa kanila na wala siyang intensyong magpatalo kay Kurahashi. Dahil dito, hinabol niya si Kurahashi, iniwan ang mga babae. Sabay-sabay na pinuksa ni Rei ang isang grupo ng mga halimaw, at sinabi sa kanya ni Kurahashi na medyo gumagaling na ang kanyang dalaw. Nagpasalamat si Rei sa papuri, at ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Nagreklamo si Aya kung paano naging isang malaking gulo ang lahat, ngunit sinabi ni Yuri sa kanya na dapat siyang ipagmalaki dahil nakakasabay si Rei kay Kurahashi. Binanggit ni Yuri na espesyal ang skill ni Kurahashi dahil kaya niyang gamitin ang kanyang mana ng sunod-sunod sa malawak na lugar. Ito ang dahilan kung bakit isang malaking banta si Kurahashi sa malalaking grupo ng mga kalaban. Binanggit ni Yuri na kasalukuyang hawak ni Kurahashi ang titulo ng taong nakapatay ng pinakamaraming halimaw, ngunit kahit ganito, nakakasabay pa rin si Rei sa kanya. Nakangiti, idineklara ni Yuri na isang kahanga-hangang mage si Rei. 10 minuto ang lumipas, nakarating sila sa boss room na ikinagulat ni Aya. Sa kaibuturan, nararamdaman ni Rei na may nagbabago sa kanya, at ito ay dahil sa pakikipagkumpetensya niya kay Kurahashi. Pagpasok sa boss room, natigilan ang team nang makita nila ang isang higanteng mata na nakatitig sa kanila mula sa itaas. Naghahanda na ang team na labanan ang boss nang mapansin nilang may kakaibang nangyayari. Sinimulang sipsipin ng boss ang lahat ng halimaw na kanilang tinalo. Sa kanilang pagkagulat, sinipsip ng boss monster ang mga patay na halimaw para maging mas nakakatakot na nilalang, isang Chimera Beast na hindi pa nakikita kailanman. Dahil ito ay isang hindi kilalang halimaw, sinubukan ni Rei na sabihan si Kurahashi na kailangan nilang mag-ingat. Gayunpaman, binaliwala sila ni Kurahashi at sumugod sa boss monster, sinasabing hindi siya natatakot. Lumundag si Kurahashi papunta sa halimaw at nagpakawala ng isang maapoy na suntok na nag-iwan ng malaking apoy. Lahat sila ay matyagang naghintay kung matatalo ni Kurahashi ang halimaw. Ngunit, nang mawala ang apoy, napagtanto ni Kurahashi na nakatayo pa rin ang halimaw at naharangan nito ang kanyang atake gamit ang braso. Bago pa man malaman ni Kurahashi, abot na ng kabilang braso ng halimaw ang kanyang lalamunan. Nang malapit ng putulin ng halimaw ang kanyang ulo, pumasok sa eksena si Rei, at hinilan niya si Kurahashi palayo sa panganib gamit ang manahan.
Tinanong siya ni Ray kung ayos lang siya, ngunit malinaw na nakatuon siya sa hindi pagkatalo kay Ray. Bigla, nakita nila ang halimaw na binubuo muli ang nasirang katawan, na lalo pang nagpadelikado rito. Na para bang hindi pa sapat, itinaas ng halimaw ang ulo nito, at nagsimulang maghandang magpakawala ng tila isang laser. Walang duda, alam ni Ray na ito ay nakamamatay, at sumigaw siya sa kanyang mga kasama na umilad. Tumama ang laser, nagpakawala ng nakamamatay na atake na alam ng team na ikamamatay nila kung hindi sila nakailad. Kahit si Kurohashi ay nag-aalala, ngunit gumaan ang kanyang loob na hindi kayang magpakawala ng sunod-sunod na laser ang halimaw. Dahil ganito ang sitwasyon, naniniwala si Yuri na oras na para kumilos din sila. Nagpakawala siya ng mga sibat na yelo sa halimaw, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi nasaktan ang halimaw. Dito niya napagtanto na hindi biro ang kakayahan ni Kurohashi na saktan ang halimaw gamit ang kanyang apoy. Napagtanto ni Ray na nasa alanganing sitwasyon sila dahil kung maghihintay lang sila, magpapakawala lang muli ng atake ang halimaw na maaaring mas malala pa kaysa dati. May plano si Ray na atakihin ang pangunahing katawan ng halimaw, ngunit alam niyang gagamitin lang nito ang mga braso para humarang muli. Nakatuklas ng paraan si Ray at sinabihan niya si Aya na gamitin ang mana fusion kay Kurohashi. Nagulat si Aya nang marinig ito at kinumpirma ni Ray na yon nga ang sinabi niya. Ginagamit ni Aya ang kanyang kapangyarihan, pinaliguan si Kurohashi ng napakaraming mana na napilitan siyang sumigaw. Sinabihan ni Ray si Kurohashi na atakihin ang pangunahing katawan ng halimaw habang may oras pa sila. Ginawa ni Kurohashi ang iniutos at lumundag siya papunta sa halimaw, nagpakawala ng malakas na atake sa katawan nito. Kahit sa dami ng lakas na pinakawala ni Ray sa katawan ng halimaw, nakatayo pa rin ito. Naiinis, nagsimulang maghanda ang halimaw ng isa pang laser blast. Nagsimulang magpanik ang team, ngunit ito mismo ang gusto ni Ray. Sumugod siya lagpas kay Kurohashi, sinasabing nilinis niya talaga ang daan. Mabilis na lumapit si Ray sa halimaw bago pa man ito makapagpakawala ng laser, at inihanda ni Ray ang kanyang malakas na itim na apoy. Sakto noong nagpakawala ng laser ang halimaw, inilabas ni Ray ang itim na apoy, na dinaig ang laser at ibinalik ang pinsala sa halimaw. Sapat na ang napakalakas na kapangyarihan ni Ray para tapusin ang halimaw, na ikinagulat ni Kurohashi. Alam niyang hindi niya kayang sirain ang halimaw gamit ang kanyang skill, at humanga rin siya sa determinasyon ni Ray na lumusot sa ganoong sitwasyon. Sa wakas, napilitang aminin ni Kurohashi na totoo ngang magaling si Ray. Kalaunan, narinig ng publiko ang pinakabagong panalo ni Ray, at lahat ay namangha sa katotohanang nagpapakita si Ray ng hindi kapanipaniwalang mga gawa. Sa kasamaang palad, naglalakad si Kai nang laitin siya ng isang lalaki, dahil si Ray na ang sikat ngayon. Nang bumalik si Ray at ang kanyang party sa Apostles Building, pinuri sila ni Hojo sa kanilang magandang trabaho. Tinanong niya kung mas naging mahirap ba ang tama dungeon kaysa sa nakaraang dungeon, at kinumpirma ito ni Ray, sinasabing nakatagpo sila ng bagong uri ng halimaw. Tinanong ni Oikawa si Kurohashi kung ano ang tingin niya kay Ray matapos siyang mapanood na lumaban. Nag-aatubiling sumagot si Kurohashi na hindi naman masama si Ray, at idinagdag niyang may magandang diskarte rin si Ray. Pinagalitan ng isa sa mga miyembro ng team si Kurohashi dahil sa pagmamaliit kay Ray, at kahit na nakita na niya ang kaya nitong gawin, nag-aatubili pa rin siyang aminin na kahanga-hanga ito. Sinigawan ni Kurohashi ang babae na tumahimik bago humarap kay Ray para humingi ng tawad sa pagtawag sa kanya ng masasamang pangalan. Dahil dito, inamin ni Kurohashi na malakas si Ray. Napangiti si Ray nang marinig ito, at sinabi niya kay Kurohashi na natutuwa rin siyang tinulungan siya nito, kaya hindi na kailangang humingi ng tawad sa kanya. Pilit na itinatago ni Kurohashi kung gaano siya kasabik, at tinatakpan niya ito ng kung ano-anong dahilan, ngunit halata naman sa lahat ang kanyang palusot. Natutuwa si Hojo na inaprubahan na ni Kurohashi si Ray dahil wala nang magrereklamo tungkol sa kanya. Inabot ni Hojo ang kanyang kamay para ibigay kay Ray ang badge ng mga Apostles, na nangangahulugang isa na siyang ganap na miyembro ng team. Ipinaalam ni Hojo na malaya siyang magpatuloy sa pagtatrabaho kasama ang kanyang party, ngunit hinimok niya si Ray na laging maglaan ng oras para rin sa kanila. Pagkatapos ay nagkamayan ang dalawa bilang pagsang-ayon. Samantala, tulala si Aya dahil kahit alam niyang kahanga-hanga si Ray, ibang level na ang kilalanin ng isa sa pinakamalalakas na mage. Sinubukang mag-astang kuya ni Kurohashi, sinasabi kay Ray na alagaan niya ito, pero nandoon si Yuri para sirain na naman ang lahat para sa kanya, na sinabing siya ang dapat turuan ng leksyon. Sumigaw si Kurohashi sa inis, sinasabihan si Yuri na tumahimik na lang. Sa kabilang banda, natutuwa si Hojo na inilagay niya si Kurohashi sa team ni Ray dahil nakatulong ito para maging malapit sila sa isa't isa. Alam din ni Oikawa na tutol sana si Kurohashi sa pag-recruit kay Ray kung hindi niya mismo nakita ang kaya niyang gawin. Humanga si Oikawa sa talino ng pag-iisip ni Hojo. Nang sumang-ayon na ang lahat sa pagpasok ni Ray, nagsalita si Hojo at sinabing mayroon siyang mungkahi. Sa pagkagulat ni Ray, hinimok siya ni Hojo na kunin ang titulo ng Black King. Samantala, nakitang lumalaban ng mga halimaw si Kai at ang kanyang party sa isang dungeon at hindi mukhang sarili si Kai.
Hinimok siya ng isa sa mga miyembro na gamitin ang overclock skill, lubos na nakalimutan na hindi na ito magagamit ni Kai. Matapos mahirapan, nagawa ng party na lipulin ang mga halimaw. Inakala ng mga miyembro ng party ni Kai na magpapahinga na sila, ngunit ginulat sila ni Kai, sinasabing kailangan nilang pumasok pa sa mas malalim. Ipinaalala ng kanyang mga kasama na 5 araw na silang sunod-sunod sa dungsyon, at mas mabuting tumigil na sila. Sinabihan lang ni Kai ang lalaki na tumahimik at sumunod sa kanya. Nagsimulang magduda ang lalaki kung tama bang sundan nila si Kai, ngunit pinagalitan siya ng isa pa nilang kasama, sinasabing kailangan nilang suportahan si Kai dahil ito ang panahon na pinakakailangan niya ang kanilang suporta. Sa kaloob-looban, iniisip ni Kai kung paano niya mabilis na matatalo ang dungsyon. Mukha siyang bigo at hindi nakakatulong ang buong issue sa kanyang kapatid. Sa katunayan, nilapitan ng isang reporter si Kai para tanungin tungkol sa kanyang kapatid. Binanggit nila ang katotohanang kinilala ni Hojo si Rei, at ang pagkarinig nito ay nakadagdag sa kanyang galit. Dahil dito, desperado si Kai na ipakita sa dati niyang team na siya ang pinakamalakas. Sa ibang lugar, masaya si Kronos na nakahanap siya ng tamang taong gagamitin bilang tau-tauhan. Sa isang mabilis na pagbubunyag, nagbago ang buong mundo nang lumitaw ang mga dungsyon, at naging isang panahon kung saan ang malalakas na mage ay nakakamit ng katayuan sa lipunan. Naging superstar ang mga mage na nagsimulang pumirma ng malalaking kontrata. Bihira na ang maging mage, ngunit mas bihira pa ang maging dual-colored mage, at isa si Kai sa kanila. Agad nitong itinaas ang estado ni Kai, at naging usap-usapan siya sa bayan. Lahat ng lumayo kay Kai ay nagsimulang maghabol sa kanya. Kahit ang mga mayabang na apostles ay pinayagan si Kai na sumali sa kanila bilang pinakabatang miyembro ng team. Gayunpaman, di umano'y naging bastos ang team sa kanya, at umalis siya sa grupo dahil hindi nila kinilala ang kanyang mga kakayahan. Nakakagulat, si Rei lang ang hindi nagtrato sa kanya ng iba. Kahit walang talento si Rei, nakikita ni Kai na laging nakatingin si Rei sa kanya na parabang kaya siyang abutin balang araw. Kinasusuklaman ito ni Kai dahil naniniwala siyang siya ang pinili ng mundo, at umaakto si Rei na parabang kaya siyang abutin. Dahil dito, nagpa siya si Kai na ipapakita niya sa kanya na nasa ibang antas siya. Ngunit, tila iba na ang mga bagay-bagay ngayon. Gayunpaman, iniisip ni Rei na may pagkakataon pa siya. Naglalakad si Kai sa kalye nang lumitaw si Kurahashi sa likuran niya. Ipinaalala ni Kurahashi sa kanya na ang huling pagkikita nila ay noong natanggal siya sa team. Nainis si Kai nang marinig ito habang sinusubukang itama ang paniwala, sinasabing umalis siya at hindi tinanggal. Naniniwala siyang naiinggit si Hojo sa kanyang mga talento, kaya't nag-aastang boss ito sa kanya sa halip na ituring siyang kapantay. Binanggit ni Kai na narinig din niya na naging miyembro si Rei ng team, at tinanong siya ni Kurahashi kung may problema siya dito. Sinimulang siraan ni Kai si Rei, ngunit pinutol siya ni Kurahashi, sinabihang tumahimik. Naging seryoso si Kurahashi habang kinakausap si Kai, sinasabing malaya siyang isipin ang gusto niya, ngunit kumpirmado ng totoo ang kakayahan ni Rei. Idinagdag niya na nananatiling tahimik si Rei sa kabila ng pagiging dual-colored mage hindi tulad ni Kai. Nag-init ang ulo ni Kai, sinasabihan si Kurahashi na tumahimik dahil siya ang Purple King, ang pinakamataas na titulong maaaring makuha ng isang mage. Hinimok niya si Kurahashi na itigil ang paghahambing sa kanya kay Rei, ngunit mumisi lang si Kurahashi, sinasabi kay Kai na wala siyang alam. Sinabi ni Kurahashi sa kanya na nakakuha na si Rei ng rekomendasyon para maging hari na personal na galing kay Hojo. Nang marinig ito ni Kai, halos himatayin siya sa gulat dahil napagtanto niyang malapit nang maging tulad niya si Rei. Pagkatapos ay sinabi ni Kurahashi kay Kai na hindi pa nagbibigay ng sagot si Rei, at bukod pa rito, ipinaalam niya kay Kai na hindi naghahabol ng titulo ang kanyang kapatid tulad niya. Tinapos ni Kurahashi ang usapan sa pagsasabi kay Kai na mas mataas na sa kanya si Rei ngayon, kaya't nababagay siyang maging hari. Nagwala si Kai dahil hindi niya matanggap ang katotohanang malapit na siyang malampasan ni Rei. Dahil dito, pinipilit ni Kai ang kanyang sarili sa mga dungsyon. Matapos ang matagal na pakikipaglaban sa dungsyon, pinayuhan siya ng kanyang mga kasama na labanan ang boss sa susunod na araw, ngunit pinatahimik sila ni Kai, sinasabing siya ang pinakamalakas. Itinulak ni Kai ang pinto ng boss room na may intensyong patunayan sa kanyang mga kasama na malakas siya. Nakakagulat, ang nadatnan niya sa loob ng dungsyon ay isang level 20 na slime, at nabigo si Kai dito. Samantala, takot ang kanyang mga kasamahan dahil hindi pa sila nakakakita ng ganoong uri ng halimaw dati. Sa kanyang hangarin na ipakita na malakas siya, nagpa siya si Kai na papatayin niya agad ang halimaw. Nag-ipon siya ng aura habang naghagis ng magic blast sa slime, na tila pinatay ito. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan, sinasabing nagawa niya ito, pero hindi pa sila tapos magsalita nang lumipad ang mga ulo nila sa kanilang leeg na parang mga bowling pin. Nagmamadaling lumingon si Kai para makita ang kanyang mga patay na kasamahan. Bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari, lumaki na ang slime at natalo na siya nito. Sinubukan ni Kai na lumaban, ngunit masyadong malakas ang slime at pilit na pumasok sa katawan ni Kai, at sa huli ay sumanib sa kanya. Samantala, nagagalak si Kronos sa kanyang bilangguan dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng bagong tau-tauhan.
Ilang sandali lang, tumayo muli si Kai, iba na ang itsura, ngunit tumawa siya ng masama, sinasabing napakaganda na ng kanyang pakiramdam ngayon. Sa kabilang banda, nasira na ang isang bahagi ng selyo na kumukulong kay Kronos. Sa ibang lugar, sa training center ng pasilidad ng Apostle, makikitang nagsasanay si Rey at ang kanyang team. Pagkatapos ng ilang minutong pagsasanay, iminungkahi ni Oikawa na magpahinga muna sila. Nagmadaling lumapit si Aya para bigyan si Rey ng tuwalya para punasan ang kanyang mukha, at sinabi rin niya kay Kurahashi na marami siyang natutunan sa panonood lang sa kanya na magsanay. Sinubukan ni Kurahashi na itago ang kanyang namumulang mukha, ngunit halatang halata na sobrang namumula siya. Pagkatapos ay nabanggit ni Kurahashi na nakita niya si Kai kaninang umaga. Inihayag ni Kurahashi ang lahat ng kanilang pinag-usapan, tinatawanan kung paanong iniisip ni Kai na mas malakas pa rin siya sa kanya. Nakahanap ng paraan si Yuri para asarin ulit si Kurahashi, sinasabing personal niyang pinuntahan si Kai dahil minamaliit niya ang isang taong siya mismo ang nag-apruba. Halos himatayin si Kurahashi sa gulat dahil hindi nagsisinungaling si Yuri. Gayunpaman, hindi nakatuon sa kanila si Rey dahil iniisip niya ang huling beses na nakita niya si Kai na pagkatapos ng kanilang duelo. Nagsimula siyang magtaka kung kailan sila ni Kai nagsimulang magkalayo, at natatakot siyang baka matapos ito tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang kailangan nilang ayusin ang lahat bilang magkapatid. Bigla, may isa pang miyembro ng team na dumating na tumatakbo, sinasabing may emergency. Lumalabas na gumuho ang Shinjuku Dongshon, at maraming halimaw ang lumalabas mula rito. Agad na pumunta ang team sa lugar, at ipinahayag nila ang kanilang gulat na may mga halimaw na lumalabas sa Dongshon. Nagulat din si Rey dahil hindi pa dapat mangyari ang Shinjuku Dongshon, ngunit naging kakaiba ang mga pangyayari. Sinabi ni Oikawa sa team na wala silang oras para mag-isip dahil malayo ang Blue King sa isang misyon. Ipinaalam niya sa kanila na nasa kanila ang responsibilidad na harapin ang sitwasyon, at sinabi niya sa team na dapat nilang unahin ang paglikas ng mga mamamayan. Sinang-ayunan ng team ang utos ni Oikawa, at kumilos na sila, inililigtas ang mga kalapit na sibilyan habang pinapatay ang mga halimaw. Habang abala si Kurahashi sa pagwawala, gumawa si Oikawa ng isang harang para makatakas ang mga sibilyan. Humanga si Rey na ginagampanan ng team ang kanilang mga tungkulin ng walang takot, na inaasahan sa isang espesyal na team. Naalala ni Rey na sa kanyang nakaraang buhay, maraming namatay noong pagguho ng Dongshon, pero sigurado siyang kakayanin nilang pamahalaan ang sitwasyon sa kasalukuyang buhay niya. Bigla, isang higanteng halimaw ang lumitaw, na mukhang siyang boss. Excited si Kurahashi na labanan ang halimaw dahil para sa kanya isa lang itong malaking target. Naghahanda pa lang si Kurahashi para labanan ang halimaw nang lumipad si Rey papunta rito. Sa isang suntok lang mula kay Rey, dinurog niya ang halimaw sa maliliit na piraso. Magsisimula na sanang magdiwang si Rey nang makarinig siya ng isang masamang tawa sa kanyang likuran. Nakilala niya ang boses, at nang lumingon siya, nakita niya si Kai na may mga pakpak na lumilipad sa langit. Para palalain ang sitwasyon, mukhang nakakatakot si Kai habang nakatitig kay Rey, sinasabing nahanap na niya ito. Gulat at takot na pinanood ni Rey habang tinatanong niya si Kai kung bakit ganyan ang itsura nito. Tinawanan ni Kai si Rey, tinatanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang anyo o ang kanyang layuning durugin siya. Nakakagulat na gumamit si Kai ng salitang pangmaramihan nang sabihin ito, na nagpapahiwatig na may iba pang nasa loob niya. Bigla, naramdaman ni Rey si Kai sa kanyang likuran, at kumilos siya sa huling segundo para maiwasang mapugutan ng ulo. Pinagtawanan ni Kai si Rey, sinasabing maaaring naiwasan niya ang atake, pero nagtataka siya kung hanggang saan siya aabot. Patuloy na inaatake ni Kai si Rey na naglalagay sa kanya sa depensa. Nasugatan si Rey sa mukha, ngunit nararamdaman niyang hindi normal ang kilos ng kanyang kapatid. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari kay Kai na nagiging sanhi ng kanyang pagkilos na parang halimaw. Patuloy na iniiwasan ni Rey ang mga atake ni Kai, at sa isang punto, tumigil sa pag-atake si Kai. Sinasabi niya kay Rey na nakikita niya ang ekspresyon sa kanyang mukha, na malinaw na nagpapakitang tinatanggi niya ang katotohanan. Pagkatapos ay sinabi ni Kai kay Rey na lahat ng nangyayari ay kasalanan niya. Sinasabi ni Kai na nakuha niya ang kanyang anyong halimaw para magkaroon siya ng kapangyarihang patayin si Rey. Nagulat si Rey nang marinig ito dahil ang paggamit ni Kai ng salitang patayin laban sa kanya ay talagang hindi katanggap-tanggap. Natigilan si Rey habang sumusugod si Kai sa kanya, handa nang tapusin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Kurahashi sa tamang oras para sipain si Kai sa mukha na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Iniisip pa rin ni Kurahashi na normal si Kai, at sinimulan niya itong pagalitan sa pag-akto ng mag-isa sa gitna ng emergency. Sumigaw si Kai kay Kurahashi na tigilan na ang pakikialam, pero sumigaw pabalik si Kurahashi, sinasabing si Rey, na sinusubukan niyang patayin, ay kapatid niya. Pagkatapos ay mayabang na sinabi ni Kai sa kanila na wala siyang pakialam sa pagiging magkapatid dahil nandyan siya para ipakita kay Rey kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Tumalon si Kai sa ere, nagpakawala ng sunod-sunod na atake na umabot pa sa mga sibilyan sa lugar. Mabuti na lang, nandoon ang harang ni Oikawa para panatilihing ligtas ang mga sibilyan.
At dahil pinoprotektahan niya ang mga sibilyan sa lugar, hindi niya matulungan sina Rei at Kurahashi. Sumigaw si Rei sa kanyang kapatid, sinasabing alam niyang marahas ito, pero hindi niya inaasahang aabot ito sa ganito. Pinagtawanan ni Kai ang kawalang malay ni Rei, sinasabing dudurugin niya ito. Pagkatapos ay naghagis si Kai ng sunod-sunod na Magic Blast sa team. Mayabang na ipinagmamalaki ni Kai kung gaano kahanga-hanga ang kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Rei sa team na kailangan nilang pigilan si Kai. Agad itong sineryoso ni Kurahashi, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw na nakita ni Kurahashi na sayang lang ang oras sa pakikipag-usap kay Kai. Tumalon si Kurahashi papunta kay Kai na may intensyong pasabugin siya. Matagumpay na tumama ang atake ni Kurahashi, nag-iwan ng ulap ng apoy. Gayunpaman, nang mawala ang apoy, napagtanto ni Kurahashi na matagumpay na naharang ni Kai ang kanyang atake. Nang mapagtanto ni Kurahashi na sobra na si Kai, naibaon na ni Kai ang kamay nito sa kanyang dibdib. Sumigaw si Rei ng pangalan ni Kurahashi, habang inihahagis siya ni Kai sa lupa, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Patuloy na isinisigaw ni Rei ang pangalan ni Kurahashi nang walang ginagawa. At nang malapit nang tapusin ni Kai si Kurahashi, sumali si Oikawa sa laban. Hinarang niya ang atake ni Kai gamit ang kanyang harang, at pinrotektahan din niya si Kurahashi. Ipinahayag ni Oikawa ang kanyang pagkadismaya sa kung gaano kalayo na ang narating ni Kai, at ipinaalam niyang oras na para harapin nito ang kanyang galit. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Oikawa ang kanyang barrier magic, ang parisukat na kahon para ikulong si Kai. Sinubukan ni Yuri na sabihin kay Oikawa na huwag gamitin ang skill na ito dahil ang paggamit nito laban sa isang tao ay magdudulot ng malaking pasanin sa gumagamit. Ipinaalam ni Oikawa kay Yuri na alam niya ito, ngunit hindi niya mapapatawad si Kai dahil sinaktan na nito ang kanyang mga kaibigan. Patuloy na ikinukulong ni Oikawa si Kai, ngunit napagtanto niyang masyado nang mabigat ang epekto ng skill sa kanya. Sa loob ng wala pang isang minuto, nagsimulang umagos ang dugo sa mga kamay ni Oikawa. Napagtanto ni Oikawa na mas mahirap ang mga bagay kaysa sa inaasahan niya dahil hindi niya inaasahang makakatanggap ng ganito kalaking pinsala. Gayunpaman, determinado siyang selyuhan si Kai anuman ang mangyari. Bigla, nagpakawala si Kai ng napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan, na tuluyang sumira sa harang ni Oikawa habang tinatawanan sila na wala siyang intensyong hayaan ang mga bagay na mangyari ayon sa gusto nila. Pagkatapos ay sinabi ni Kai na hindi pa perpekto ang kondisyon ng kanyang katawan. Nagulat si Yuri nang marinig ito dahil hindi nagpigil si Oikawa, ngunit nakakagalaw pa rin si Kai na parang walang nangyari. Pagkatapos ay tumalikod si Kai at sinabing aalis na siya. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Rei na sa susunod na magkita sila, papatayin niya ito. Ito ang huling salita ni Kai habang lumilipad siya palayo. Iniwan si Rei na kinukwestiyon ang lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay. Kinabukasan, kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa pag-atake. Kahit na naroon ang mga mage para tumulong, hindi maiwasan ng mga sibilyan na banggitin kung gaano kagulo ang naging resulta ng lahat. Nag-aalala rin ang mga sibilyan sa ibang rehiyon na baka bigla na lang lumitaw ang mga halimaw kahit saan. Naniniwala pa ang ilan na makakatulong sa kanila ang paglikas sa mga lugar kung saan mas kaunti ang mga dumsyon. Walang duda, nakikita ni Oikawa na nagsisimula ng magpanik ang lipunan. Gayunpaman, ang pangunahing isyu na kinakaharap nila ay ang pagkahulog ni Kai sa kadiliman. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang maaari nilang gawin bago magkagulo ang lahat. Samantala, binabantayan ni Aya, Yuri, at Rei si Kurahashi sa ospital, at mukhang malungkot si Rei dahil sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Galit siya sa sarili dahil hindi niya napigilan si Kai o kahit man lang tinigil ito, na nagresulta sa pagkasugat ni Kurahashi. Pagkatapos ay sinabi ni Yuri kay Rei na kailangan na nilang umalis dahil tinatawag sila ni Hojo. Ilang sandali lang, dumating sila sa palasyo ni Hojo, at ipinaalam niya sa kanila na maaaring nabawasan nila ang mga halimaw, ngunit hindi nila maaaring hayaan si Kai na patuloy na gumala ng malaya. Tinanong ng mga miyembro ng team si Hojo kung ano ang dapat nilang gawin, at inihayag ni Hojo na nakausap na niya ang iba pang Primary Color Kings. Nalito si Aya nang marinig ito, at ipinaliwanag sa kanya ni Yuri na sila ang may kapangyarihang magdesisyon sa ganitong sitwasyong pang-emergency. Sa kaibuturan, nag-aalala si Yuri dahil ang buong sitwasyon ay nagdulot ng banta sa ibang mga hari. Pagkatapos ay nabanggit ni Hojo na maaaring maging malupit ang kanilang plano, ngunit nagpasya silang lahat na supilin si Kai. Nagulat si Rei nang marinig ito dahil ito ay isang terminong ginagamit para sa mga halimaw. Sumingit si Oikawa at sinabing tama ang terminong ginamit para kay Kai dahil nakagawa si Kai ng maraming walang pakundangang gawain, kaya't ito ang naging konklusyon ng ibang mga hari. Walang emosyon silang sumang-ayon dito upang maiwasan ang karagdagang pagkamatay. Tila, nalaman na nila kung saan nagtatago si Kai, at ipinaalam ni Hojo sa kanila na personal siyang lalahok sa pagsalakay. Nagsimulang pagpawisan sa takot si Rei, nagtatanong kung may iba pang paraan nang hindi sinusupil si Kai, ngunit sinabi ni Hojo na wala. Ipinaalala niya kay Rei na kahit ang square box ni Oikawa ay walang epekto laban kay Kai, at hindi sila maaaring tumungangalang at hayaan ang mga bagay. Ipinaalam ni Hojo kay Rei na napagdesisyonan na at susupilin si Kai sa susunod na araw.
Kahit na alam ni Rey na may masasamang katangian si Kai, alam din niyang may mabubuting katangian ang kanyang kapatid, kaya't napapaisip siya kung talagang wala ng ibang paraan. Bigla, inilabas ni Oikawa ang kanyang telepono dahil nakatanggap siya ng text. Ipinaalam niya sa team na nagkamalay na si Kurahashi, at ito ay nagdulot ng ginhawa sa buong team. Nagpadala rin si Kurahashi ng mensahe kay Rey na nagsasabing huwag siyang alalahanin, bagkus ay ayusin niya ang sarili para maturuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Sapat na ang mga salita ni Kurahashi para malaman ni Rey na hindi siya maaaring sumuko dahil kailangan niyang ituwid ang mga bagay dahil nakababatang kapatid niya si Kai. Pagkatapos ay tinanong ni Rey si Hojo kung maaari siyang bigyan ng pagkakataon. Alam niyang mapanganib si Kai, ngunit naniniwala siyang may posibilidad na maitama ang mga bagay. Ipinaalam ni Hojo kay Rey na magsisimula ang pagsupil kay Kai sa susunod na hapon, ngunit ipinaalam din niya kay Rey na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya bago iyon. Guminhawa ang pakiramdam ni Rey nang marinig ito, at nagpasalamat siya kay Hojo para sa pagkakataon. Nakakagulat na sinabi ni Aya at Yuri na sasama sila kay Rey dahil nasa party niya sila bago sumali sa mga aposto. Napabuntong hininga si Hojo nang marinig ito, ngunit hindi niya sila mapigilan, kaya sinabi na lang niya sa kanila na malaya silang umalis. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila na ang deadline ay sa hapon ng susunod na araw, tinitiyak na alam nilang walang extension. Tumingin si Rey sa langit habang nangangakong babawiin ang kanyang kapatid. Kalaunan, pumunta si Rey at ang kanyang team sa isang isla malapit sa timog Tokyo kung saan sinasabing nagtatago si Kai. Ilang sandali lang, nakasalubong nila si Oikawa, at napagtanto ni Rey na nandyan si Oikawa para bantayan si Rey. Kinumpirma ito ni Oikawa, sinabing sumusunod siya sa utos ni Hojo. Binanggit niya na trabaho niyang bantayan ang isla at lumahok din sa pagsupil kay Kai kasama ang iba pang mga apostol. Dahil dito, hindi siya maaaring sumali sa anumang gagawin ni Rey, ngunit sa halip ay ipinasa niya sa kanya ang barrier skill. Napangiti si Rey nang mapagtanto niyang sinadya ni Hojo na ipadala sila sa isla sa tamang oras. Pagkatapos ay nagpasalamat si Rey kay Okawa, tinitiyak sa kanya na ibabalik niya si Kai. Habang paalis, sinabi ni Okawa kay Rey na hindi siya sigurado kung makikinig sa kanya si Kai. At dahil dito, may ginawa pa siyang isa pang bagay para kay Rey. Samantala, patuloy na lumalala ang kalusugan ng isip ni Kai, at bumabalik siya sa pagiging isip bata dahil ayaw niya na hindi siya naintindihan ng mga tao. Pumasok ang mga isipan ni Kronos sa kanyang utak, sinasabing wasakin niya ang lahat at itigil na ang pag-aalala. Napagtanto rin ni Kronos na sinusubukan pa ring lumaban ni Kai, at nagpasya siyang makialam palalo. Pagkatapos ay nagpakawala si Kronos ng mas maraming kapangyarihan sa katawan ni Kai, naglabas ng isang malaking sinag ng liwanag sa langit. Nakikita ni Rey at ng kanyang mga kasamahan sa party ang napakalakas na liwanag na ito mula sa kanilang kinaroroonan, at ipinapahiwatig nito na may malaking nangyayari. Puno ng madilim na enerhiya, idineklara ni Kai na napakalakas ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kronos na malaya siyang pamunuan ang mundo ayon sa kanyang nais. Hinihimok din niya itong wasakin ang lahat at patayin ang mga mage para maging hari ng mga demonyo. Ilang sandali lang, nakasalubong ni Rey at ng mga babae si Kai na nagsimulang tumawa sa kanila. Inihayag niya ang kanyang pagkadismaya na hindi kasama ni Rey ang Blue King. Pagkatapos ay sinabi ni Rey kay Kai na pinagkatiwalaan siya ni Hojo na ibalik si Kai. Nagalit si Kai dito, at sinabi niya kay Rey na wawasakin niya ito at ang kanyang party. Nagpakawala si Kai ng isang malakas na pagsabog mula sa kanyang katawan na kahit si Rey ay nahirapang harangin. Nakikita ni Rey na may malaking pagkakaiba na sa kapangyarihan ni Kai kumpara kahapon. Tumalon si Kai sa ere na nagdedeklara ng digmaan laban sa sangkatauhan habang sinasabi kay Rey na sa kanya siya magsisimula. Bigla, sinabi ni Rey sa kanya na siya pa rin ang parehong makasariling tao, at dahil dito, haharapin niya siya. Ipinaalam ni Rey kay Kai na siya ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya tungkulin niyang pigilan anuman ang ginagawa nito. Tumawa si Kai nang marinig niyang sabihin ni Rey na tungkulin nitong pigilan siya. Ipinaalam ni Kai sa kanya na ang sinabi niya ay nagpagalit sa kanya, at malinaw na nakikita ng mga babae na walang intensyon si Kai na makinig sa kanila. Nagpakawala si Kai ng isang malakas na fire spell na agad na humiwalay kay Rey sa iba pa niyang team para harapin siya ng solo na may intensyong patunayan ang kanyang lakas dito. Tinawanan ni Rey si Kai, tinatanong kung ang tanging dahilan lang ba ng kanyang pakikipaglaban ay para patunayan ang kanyang lakas sa kanya. Sumagot si Kai, sinasabi kay Rey na hindi niya maintindihan pero ipinaalam niya na ang kapangyarihan ay katarungan. Binanggit niya na nagbago ang ugali ng lahat sa kanya nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan, at ito ay dahil lahat ay gumagalang sa kapangyarihan. Binanggit ni Kai na walang kikilala sa kanila kung wala silang kapangyarihang susuporta rito. Sinabi ni Kai kay Rey na nagbago ang opinyon niya tungkol dito pagkatapos ng kanilang duelo, kaya't handa siyang linawin ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay naghanda si Kai ng isang malaking magic blast, at napagtanto ni Rey na hindi niya maaaring gamitin ang simpleng skill para harangin ito dahil mas malakas ito kaysa kahapon. Hinarap ni Rey ang magic blast gamit ang Abyss Flame para maayos itong pawiin. Nakilala ni Kai ang spell bilang ang ginamit ni Rey noong kanilang duelo.
Lalo siyang nagalit dito, at ipinaalam niya kay Ray na dudurugin niya ito. Gayunpaman, tumalon si Ray papunta sa kanya, sinasabing hindi niya ito hahayaan. Naniniwala si Ray na ang paglapit ay magbibigay sa kanya ng kalamangan, ngunit halos mawalan siya ng ulo sa mga higanteng kuko ni Kai. Mabuti na lang, ginamit ang barrier skill ni Okawa para protektahan si Ray mula sa maagang pagkamatay sa laban. Sinamantala ito ni Ray para magpakawala ng isang malakas na suntok sa katawan ni Kai na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Matyagang nagmamasid ang mga babae para tingnan kung nagawa ni Ray na talunin si Kai. Sa kanilang malapitang laban, napansin ni Ray na hindi niya manakaw ang kapangyarihan ni Kai, kaya't napaisip siya kung may kinalaman ba dito ang pagbabagong anyo nito. Gayunpaman, umaasa siyang may nagawa ang atake na pinakawalan niya. Nawala ang alikabok at nakita ni Ray si Kai na nakatayo sa malayo na may bola ng enerhiya sa kanyang dibdib. Nanatiling hindi gumagalaw si Kai habang sinusubukang intindihin kung bakit pinili ng lahat sa team na sundin si Ray at pinagkatiwalaan pa siya ng kanilang mga kapangyarihan. Bukod pa rito, napahawak siya sa kanyang ulo sa pagkadismaya, nagtataka kung bakit sinusubukan siyang pigilan ni Ray. Sinusubukang hindi magpatalo sa kanyang emosyon, nagpakawala muli si Kai ng isang bugso ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan na ikinagulat ni Ray. Alam niyang wala sa kasalukuyan si Kai ng overclock, kaya nakakagulat na nagagamit niya ang ganoon karaming skills. Walang sinayang na oras si Kai at gumawa ng maraming pagsabog na direktang itinutok niya kay Ray, handang pasabugin siya. Pinanood ni Ray habang bumabagsak sa kanya ang mga magic blasts, at nang hindi gumagalaw, nag-iwan ito ng malaking shockwave. Nagdiwang si Kai nang makita ito, naniniwalang tapos na. Nagsimula siyang mang-asar kung gaano katanga si Ray para maniwala na gusto siyang turuan ng leksyon bilang nakatatandang kapatid gayong wala siyang panama sa kapangyarihan nito. Bigla, lumabas ang boses ni Ray mula sa lugar ng pagsabog na sinasabi kay Kai na sa kabila ng kanyang tagumpay, mukha siyang napakalungkot. Nagulat si Kai nang mapagtanto niyang nakaligtas si Ray sa kanyang atake salamat sa kapangyarihan ni Kurahashi. Habang nababalot ng apoy ang kanyang katawan, sinabi ni Ray kay Kai na hindi niya hahayaang mahulog ito sa kadiliman dahil ibabalik niya ito. Si Kai naman ay gulat pa rin na nagawang harangin ni Ray ang kanyang Demon Lance attack gamit ang skill ni Kurahashi. Bago pumunta sa isla, binisita ni Ray si Kurahashi sa ospital, at sinabi ni Kurahashi kay Ray na kunin ang kanyang kapangyarihan dahil malinaw na hindi siya makakalaban sa kanyang kasalukuyang estado. Ngayong nagising na niya ang kapangyarihan ni Kurahashi, sinabi ni Ray kay Kai na oras na para sila'y magtutuos. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok kay Kai na nagpatalsik dito pa atras. At nang akala niyang ligtas na siya, sinundan ito ni Ray ng skill ni Yuri, ang mana compression. Nagalit si Kai nang makita niya ito muli, ngunit hindi tumigil doon si Ray. Patuloy siyang nagpakawala ng sunod-sunod na atake na nagpabagsak kay Kai. Kahit si Kai ay hindi makapaniwala na tumatanggap siya ng ganoon kalaking pinsala mula sa isang fireball. Ilang sandali lang, nagpa siya si Ray na magdahan-dahan sa walang tigil na pag-atake, at dito niya napagtanto na aktibo pa rin si Kai. Nagsimulang tumawa si Kai na parang baliw, sinasabi kung paano niya sa wakas naalala kung bakit hindi niya magamit ang kanyang overclock skill. Sa wakas ay nalaman na niya na kayang gumamit ni Ray ng maraming skills dahil may kakayahan siyang nakawin ang kapangyarihan ng iba. Pagkatapos ay sinabi ni Kai kay Ray na para na rin niyang sinasabi na sang-ayon siyang isakripisyo ang iba dahil wala siyang problema sa pagnanakaw ng kanilang kapangyarihan. Hindi sumang-ayon si Ray, sinasabing mali siya, ngunit nagpa siya si Kai na sabihin kay Ray ang isang bagay na hindi niya alam. Binanggit ni Kai na dalawa sa kanyang mga kasamahan ang namatay, at ito ay dahil ninakaw ni Ray ang kanyang overclock. Matapos niyang mawala ang skill, hindi na nanatiling pareho ang kanyang party, at lahat ng ito ay dahil sa pagnanakaw ni Ray ng skills ng ibang tao. Sinabi ni Kai kay Ray na para na rin niyang sinasabi na ayos lang sa kanya na isakripisyo ang iba basta't maging mas malakas siya. Sinubukan ni Ray na makipagtalo, ngunit walang pumapasok sa kanyang isip na magagamit bilang punto laban sa sinabi ni Kai. Nagsimulang mapagtanto ni Ray na hindi niya naisip na ang pagnanakaw sa kapangyarihan ni Kai ay magreresulta sa pagkamatay ng mga kasamahan nito. Nagpa siya si Ray na kailangan niyang baguhin kung paano niya ginagamit ang kapangyarihan sa hinaharap, kung hindi ay magkakaroon ng pagkakataon si Kronos na wasakin ang sangkatauhan. Nanatiling hindi gumagalaw si Ray habang pinipiga ang kanyang utak tungkol sa lahat ng ito, at naramdaman ito ni Kai. Ginamit ni Kai ang pagkakataon para sumugod sa kanya, sinusuntok siya habang sinasabing huli na para magsimulang magsisi. Patuloy na umaatake si Kai kay Ray, pero si Ray ay hindi man lang gumaganti. Sinasabi ni Kai na pareho lang sila ni Ray dahil palagi nilang iniisip ang kapakanan ng isa't isa. Hindi pa rin sumasagot o lumalaban si Ray hanggang sa tusukin ni Kai ang dibdib niya gamit ang kanyang kamay. Nagulat si Kai na makitang nakatayo lang si Ray at hindi lumalaban. Hinawakan ni Ray ang kamay ng kapatid niya, humihingi ng tawad sa pagnanakaw ng overclock mula sa kanya. Noon din, ibinalik ni Ray ang skill sa kanya, at sinabi niya kay Kai na maaaring nagnakaw nga siya ng kapangyarihan mula rito. Ngunit kasabay nito, ang esensya ng pagkakaroon ng kapangyarihan ay para protektahan ng iba.
Isang malakas na alon ng enerhiya mula sa katawan ni Ray ang nagpatalsik kay Kai, at sinabi ni Ray kay Kai na kailangan din niya ng kapangyarihan, pero mali ang ginagawa niya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Ray dahil sa mga kapangyarihang natanggap niya mula sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Ray kay Kai na ipinagkatiwala ng lahat ang kanilang kapangyarihan sa kanya, at ipinaalam niya kay Kai na ganito niya planong pag-isahin ang kapangyarihan. Nakontrol ni Ray ang mga kapangyarihan, at mula rito, naglabas siya ng isang espada na may nakakakilabot na aura. Gulat at takot na nanonood si Kai habang nagbabago ang atmosfera sa paligid ng katawan ni Ray. Itinutok ni Ray ang kanyang espada kay Kai, sinasabing oras na para tapusin nila ang lahat.